Kabanata 81. Purposely look for you. Ang langit ay unti-unting nagdilim sa isang madilim na asol na kulay. Ang makulimlim na kalangitan na sinamahan ng lamig ng gabi ay medyo nakakabigla. Nakita ni Nicole na malapit na ang oras, kaya pumunta siya sa dressing room sa kanyang opisina kung saan palaging available ang mga pinakabagong koleksyon ng kanyang mga paboritong brand. Pumili siya ng isang disenteng hanggang tuhod na low-key na luxury dress na papalitan, pagkatapos ay ipinares ito sa isang limited edition na bag at magagandang stilettos. Pagdating ni Nicole sa clubhouse, walang nakakilala sa kanya. Lahat ay nakikipagkwentuhan lang sa mga taong kilala nila. Walang tema ang pagtitipon na ito at mukhang para lang sa mga high society ladies na ito ang magpalipas ng oras. Kumuha si Nicole ng isang plato ng horse d'oeuvres at dahan-dahan itong kinain. Umupo siya sa isang sulok at tumingin sa paligid. Walang palatandaan ng Samantha Lint kahit saan. Hindi ba siya darating? Nicole. Gulat na napatingin sa kanya ang nasa harapan niya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Carter, bakit ka nandito? We're truly destined to be together. It's fate that brought here at this moment. Nakataas ang kilay ni Ian. Sinaman siya ng tingin ni Nicole. Pwede bang magseryoso kahit minsan lang? Gusto ng aking ina ng ilang mga pastry mula sa clubhouse at pinalabas ako upang kunin ang mga ito. Walang magawa si Ian na nagkibit balikat. Napangiti si Nicole at naisip, si Mrs. Carter ay medyo mahilig kumain. Ano naman sayo? I just came to have some fun, but turns out the fun didn't show up. Ngumiti si Nicole. Tiningnan niya ang oras at tumayo, ngunit hinailan ni Ian ang kanyang pulso. Saan ka pupunta? Walang magawang tumingin sa kanya si Nicole. Pupunta ako sa banyo, pagkatapos ay aalis ako saglit. Binitawan ni Ian ang kamay niya at natural na ayaw niyang isuko ang magandang pagkakataon na makasama si Nicole. Hintayin kita at pauwiin kita mamaya. Nag-drive ako dito. Kung ganoon ay pwede mo na akong iuwi. Pagkalabas ng banquet hall, medyo tahimik ang koridor. Medyo marami ang nag-uusap doon. Nang maglakad-lakad si Nicole sa kanto, narinig niyang may nagbanggit ng pangalan niya. Ang dating asawa ni Eric Ferguson ay hindi isang simpleng babae. Nabalitaan ko na niloko siya nito bago ang diborsyo at kumilos ng walang kasalanan upang makakuha ng simpatiya sa mga netizen. Sa katunayan, ang mga Ferguson ay hindi nag-abala sa pakikitungo sa kanya. Kung hindi, paano namumuhay siya ng payapa hanggang ngayon? Kaibigan ko si Young Lady Ferguson at medyo nabalitaan ko na ang tungkol sa kasal nila. Kumbaga, walang degree o family background si Nicole. Naging housewife lang siya for the past 3 years at biglang naging vice president ng Stanton Corporation after the divorce. Pinilit pa niyang palabasin si Samantha Lint. Kawawa naman si Samantha. Sobrang effort ang ginawa niya para makarating sa kinalalagyan niya ngayon at naging malakas na independent woman na kinaiinggitan ng lahat, pero inagaw lang ng mistress na iyon ang posisyon niya. Nabalitaan ko na ang mga kasalukuyang proyektong inaasikaso ni Nicole ay kinuha na galing kay Samantha. Napakawalang awa ni Nicole. Paanong ang ganoong babae ay hahanapin ng husto? Narinig ko na nakipagkamay siya kay Grant Stanton, na binilhan pa nga siya ng bahay at kotse. Siguro kung ano ang gagawin ni Grant Stanton kapag nakita niya ang kanyang mga larawang kasama ni Kai. Sa tingin mo ba magbubulungan siya? Yeah, she should take a good look in the mirror. This kind of woman is only deserves of being a mistress. Kahit sinong may background ay hindi magpapakasal sa babaeng hiwalayan na nakikipaglokohan sa napakaraming lalaki. Napahinto si Nicole sa kanyang kinatatayuan at hindi maiwasang magtaas ng kilay. Wow! Palagi akong pangunahing karakter saan man ako magpunta. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ikanawit ang kanyang mga labi, at lalakad na sana para turuan ng leksyon ang dalawang babaeng ito nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tila sobrang agrabyado. Oo. Sayang at hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya at hindi rin ako marunong magpasaya sa mga lalaki. Kahit kaya ko at magtrabaho ng husto, walang paraan na matatalo ko ang syota ni Mr. Stanton. Si Samantha Lint ba yun? Napaisip si Nicole. Don't be such a pushover. If this is my family business, pinaalis ko na ang babaeng iyon. How dare she go around like she's somebody? Yeah, Samantha, you should teach her a lesson. Bakit ka ba natatakot sa babae na yan?
Kinawit ni Nicole ang mga labi at umatras para tawagan si Ian. May magagawa ka ba para sa akin? May dala ako sa bag ko. Pagkababa ng tawag, dumaan ang isang waiter na may dalang tray ng alak. Dumampot ng baso si Nicole at naglakad papunta sa grupo ng mga babaeng nagchichismisan. I'm curious. Anong lesson ang gusto mong ituro sa akin, Miss Lin? Biglang nasabi ni Nicole ang tatlong babae sa sulok sa pwesto, lalo na si Samantha. Bakas ang gulat sa mukha niya, ngunit mabilis siyang nakabawi. Vice President Nicole, nagkataon lang. Hindi naman. Sinadya kong pumunta dito para hanapin ka. Ngumiti si Nicole kay Samantha. Itinaas niya ang baso sa kanyang kamay, marahang itinagilid, at ibinuhos ang red wine sa buong ulo ni Samantha nang hindi nag-iiwan ng kahit isang patak. Kabanata 82. Bubugbugin ang mga tao ng personal. Nanigas ang katawan ni Samantha. Napaangat siya ng ulo sa gulat at galit na pinandilatan si Nicole. Matinis at masungit ang boses niya. Nicole, baliw ka ba? Galit din kay Nicole ang dalawang dalagang katabi ni Samantha at sinubukang panindigan si Samantha. Nicole, hindi mo ba alam kung saan ito? Do you even deserve to be here? Tama. You're not welcome here. I'll get the security guards to kick out. Walang pakialam si Nicole sa dalawang malandi na ito at malamig na tinitigan si Samantha. Hindi mo ba naisip ang ganitong senaryo noong siniraan mo ako? Matigas ang ulo ni Samantha. Sino ang naninira sa iyo? Alam ng lahat ang ginawa mo. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi at itinulak si Samantha pabalik sa isang pader gamit ang isang kamay. Nang subukang magpumiglas ni Samantha, itinapat ni Nicole ang isang braso sa kanyang leeg at sinabi sa napakalamig na boses, Samantha Lin, dapat kang umasa sa iyong mga aksyon. Naghanda ako ng malaking regalo para sa iyo. Nakita ni Samantha ang paghamak sa mga mata ni Nicole. Nanginginig ang gilid ng kanyang mga labi habang hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, the recording with Chairman Zeller doesn't mean anything. Sino man ay makakatagpo ng mga ganoong bagay sa lugar ng trabaho, kaya hindi ako sasaktan nito. Nicole, hinding-hindi ka mawawala sa akin bilang isang karibal. Inalis ni Nicole ang tingin niya at nagtaas ng kilay. Oh, pero hindi ka naman qualified para maging karibal ko. Sa sandaling natapos ni Nicole ang kanyang pangungusap, isang gulat na sigaw ang biglang dumating mula sa bulwagan ng bangkwat. Hindi ba si Samantha Lin? That's Samantha Lin from Stanton Corporation. Nakikisama siya sa circle natin lately. Sino yon? Si Micah Zielinski yun di ba? Mrs. Zielinski, asawa mo yon. Maya-maya pa, nakarinig sila ng pasulpot-sulpot na boses na nagmumula sa banquet hall. Agad na namula ang mukha ni Samantha. Nagpanik siya at nagtanong, anong ginawa mo? Sok-sok. Sino bang nagsabi sa'yo na isa lang ang recording ko sa'yo? Napaatras si Nicole. Tingnan mo ang regalo mo. Tumakbo si Samantha palabas, ngunit bago pa niya makita ang nangyayari ay sinampal siya ng malakas sa mukha. Ah, you ay mga agaw. How dare you seduce my husband? Masama ang ugali mo. Insultuhan mo akong tulungan kang magkalat ng chismis tungkol kay Nicole pero sinaksak mo ako sa likod. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Sigaw ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit habang galit na sinisingil si Samantha. Walang sino man sa malapit ang nagtangkang pigilan ang laban. Tumawa si Nicole. Pagdating niya kanina ay nakita na niya ang asawa ni Micah Zielinski. She's just as hot-tempered as they say. Si Samantha ay binugbog at hindi nang ahas na lumaban. Tinakpan lang niya ang mukha niya at napahagulgol. Sa itaas ng malaking projector ay isang hindi kanais-nais na video ni na Samantha Lin at Micah Zielinski na ang kanilang mga katawan ay nakasabit sa kotse. Nagsimulang manood ng palabas ang mga tao sa paligid. Napangiti si Nicole at napalingon sa gulat na mukha ng dalawang dalaga sa likod niya. Ngayon, ikaw na. Laking gulat ng dalawang dalagang iyon nang nalaman na lang nilang hindi mabuting tao si Samantha. Gayunpaman, hindi nila naisip na mas mabuti si Nicole at hindi siya natatakot sa kanya. Anong gusto mong gawin? Bakit hindi pa dumarating ang security guard? Kahit hindi mabuting tao si Samantha Lin at nagkasala sa'yo, hindi ibig sabihin na inosente ka rin. Whether I'm a good person or not is none of your business. Hindi ba't tinuruan ka ng mga pamilya mo ng basic manners na huwag magsalita sa likod ng mga tao? Ngumisi si Nicole sa kanila.
Anong karapatan mong sabihin sa amin kung ano ang gagawin? Security. Ang isa sa kanila ay nagsimulang sumigaw ng walang pasensya. Nagkataon namang may umakbay sa malayo. Ang gwapong lalaki na may kaakit-akit na mga mata at sobrang sexing labi ay nagsabi, "Bakit ka tumatawag ng seguridad?" Second Young Master Carter. Masungit ang babaeng ito sa amin. Nakipag-away pa nga siya kay Samantha Lint kanina lang. Tulungan mo kami. Wika ng isa pang babae. Naisip nila na si Lan Carter, na isang kilalang young master ng isang mayamang pamilya, ay katulad nila at tiyak na kakampi nila. Sumulyap si Ian sa kanila at ngumisi, saka sinabi sa malamig na tono. Ikaw ang nagtanong niyan. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Nicole at tiningnan ito ng may sakit sa puso habang sinisigawan siya sa isang naaagrabyado na tono. Bakit hindi mo ako tinawagan para ipaglaban ka? Paano mo masasaktan ang iyong sariling mga kamay sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga tao ng personal? Kabanata 83. Sino ang mas sikat? Ang bawat isa ay mula sa parehong sirkulo ng mga gentry. Si Ian Carter ay palaging sikat sa mga high society ladies, at ang kanyang status bilang second young master ng pamilya Carter ay napakaakit din. Kaya, nang makita ng dalawang babaeng ito si Ian Carter na tinatrato si Nicole ng ganito, namutla ang kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Hindi ba may bagay si Nicole kay Grant Stanton at isang pakikipag-fling kay Kai? Kakampi pa rin si Ian Carter sa ganyang iskandaloso na babae. Medyo inis na binawi ni Nicole ang kamay at lumingon sa mga babae. Maaari kang gumawa ng inisyatiba upang humingi ng tawad, o maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Pumili ka ng isa. Nagkatinginan ang dalawang babae. Naninigas ang kanilang mga katawan. Si Ian na katabi ni Nicole ay tumingin sa dalawang babae ng malamig na ngiti. Bingi ka ba? Pumili ka. Naguguluhan ang dalawang babaeng iyon. Mukhang handa silang bugbugin ni Ian Carter basta sinabi ni Nicole ang salita, anuman ang pagkakaiba ng kanilang kasarian. I-click. Kumuha ng larawan si Nicole gamit ang kanyang telepono at pinagdikit ang kanyang labi sa kasiyahan. Anong ginagawa mo? Hindi naiwasang magtanong ng isa sa mga babae dahil naguguluhan siya kung bakit sila kukunan ng litrato ni Nicole. We're civilized people, kaya hindi kita aawayin. Dahil ayaw mong humingi ng tawad, ang tatay mo lang ang makukuha ko para humingi ng tawad sa akin. Pagdating ng panahon, hindi na simpleng sorry lang. Tumawa si Nicole. Sa kapangyarihan ng Stanton Corporation, magiging madaling gawing mahirap ang mga bagay para sa ilang maliliit na kumpanya. Ang pagpapaalis sa kanila sa West City ay maaari ding gawin sa isang iglap. Bulong ng isa sa mga babae sa isa, saka tumangala ang dalawa at nag-aatubili na sinabing, sorry. Hindi man nila gusto si Nicole, natakot sila sa lakas ng pamilya Carter. Malinaw na sinusuportahan ni Ian Carter si Nicole, kaya hindi nila kayang guluhin sila. Bukod dito, kung magreklamo si Nicole kay Grant Stanton mamaya, mas malala ang sitwasyon. Ang dalawang babaeng ito ay mga trust fund na sanggol na walang kontribusyon sa negosyo ng pamilya. Kung idinawit nila ang negosyo ng kanilang pamilya dahil sa isang maliit na bagay, tiyak na tatanggihan sila. Nagtaas ng kilay si Nicole at kinapa ang tenga. Hindi ko narinig. Nagnganga ang mga ngipin ng dalawang babae at tinitigan si Nicole. Bahagya silang nagtaas ng boses. Miss Nicole, pasensya na po. Ngumiti si Nicole pero malamig. Ito ay isang babala. Sa susunod, hindi na ako magpapanggap na sibilisado. Marami siyang paraan para takutin ang ilang trust fund na sanggol. Ngumiti ang dalawang babae. Kahit nagalit, hindi sila nang ahas na sabihin kahit ano. Tiningnan ni Nicole ang oras sa phone niya. Patuloy pa rin ang mga tunog ng pangungutya sa banquet hall. Ayaw ituloy ni Nicole ang pakikialam kaya dumiretso na siya palabas ng pinto. Dahil nalantad na ang lahat, ilalathala ng Stanton Corporation ang pagtanggal kay Samantha Lint mamaya sa gabi, kaya hindi na makakatuloy si Samantha sa industriyang ito. Siyempre, si Micah Zielinski ay magdurusa din sa same na kapalaran. Bago sila makalabas ng pinto, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagmula sa ibang direksyon, na pinamumunuan ng walang iba kundi si Eric Ferguson. Katabi ni Ian si Nicole at mahinang ngumuso. Ang liit ng mundo. Naglakad siya pasulong, inakbayan si Nicole, saka bamulong sa tenga niya, "You don't need to thank me. We can't lose this battle."
Napansin ni Nicole na nakatitig sa kanya si Eric. Inalis niya ang kanyang tingin ng walang pakialam at lumakad pasulong nang hindi tumitingin sa kanya, tinatrato siya na parang estranghero. Nicole, you've been quite popular lately, ha? Mas mataas pa ang appearance rate mo kaysa actual celebrities. Are you trying to change your career and make your debut in showbiz? Si Keith na nasa tabi ni Eric ay hindi maiwasang mainis kay Nicole nang makita siya. Pagkatapos ay humakbang siya para pigilan siya sa pag-alis. Buong araw niyang pinapanood ang drama na lumaganap online. Pambihirang pagkakataon na nainsulto si Nicole, kaya gusto ni Keith na dagdagan ng gasolina ang apoy. Sa kasamaang palad, ang mga keyboard warriors na kanyang inupahan ay tumigil sa lahat ng paggalaw sa huling bahagi ng araw. Nakataas ang kilay ni Ian. Mr. Ludwig, ano ang kinalaman nito sa iyo? Second young Master Carter, paano mo pa rin siya papanigan kung siya ay may gusot sa tatlong lalaki ng sabay? Hindi mo ba naisip na ang babaeng ito ay medyo sikat sa mga lalaki? Sarcastic na sabi ni Keith. Sinaman ng tingin ni Nicole si Keith. Mr. Ludwig, kung ako sa iyo, matututunan kong tikom ang bibig ko sa oras na ito. Ano? Naisip ni Keith, ang babaeng ito ay nangangahas na turuan ako kung ano ang gagawin. Kinawit ni Nicole ang labi niya at ngumisi. Dahil kung magalit ako, madali kitang gawing masikat kaysa sa akin ngayon. Kapag na-post online ang mga hubad ni Keith, sino sa kanila ang mas magiging viral? Matapos ibagsak ang pangungusap na iyon, binawi ni Nicole ang kanyang tingin at umalis sa clubhouse. Hindi man lang niya sinulyapan si Eric Ferguson, na nakatayo sa tabi ni Keith. Namula ang mukha ni Keith habang nakatayo doon na nagngangalit ang mga ngipin. Itong babaeng ta. May balak ba siyang takutin ako habang buhay? Malamig na binawi ni Eric ang tingin kay Nicole at sinulyapan si Keith. Ikaw ang humiling nito. Kabanata 84. Hindi siya mahawakan. Pinaandar na ni Ian ang kotse niya papuntang clubhouse, pero pinilit pa rin niya si Nicole na ihatid siya pauwi. Walang ganang sumang-ayon si Nicole. Pagkasakay nila sa kotse, isang matangkad na figure ang hamarang sa front hood nang papaalis na sila. Tinanggal ni Ian ang ngiti niya at bahagyang tumaas ang kilay. Bakit ang clingy ni Eric Ferguson? Naglakad si Eric Ferguson sa harapan nila nang hindi nagmamadali ng walang balak na sumuko. Halatang may sasabihin siya. Naiinip na si Nicole. Naglakad si Eric papunta sa kotse at kumatok sa bintana niya. Ibinaba niya ang kanyang mga talukap, bahagyang ikanawit ang mga sulok ng kanyang bibig, pagkatapos ay dahan daw ang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Mr. Ferguson, may problema ba? Lumubog ang maitim na mga mata ni Eric habang nakatingin sa kanya ng malalim. Nicole, iyong dalawang kondisyon na iyong ni-propose. Tumawa si Nicole at pinutol siya. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Alin ang gusto mo? Wendy Quaid o ang Emerald Pipe? Bahagyang lumubog ang tingin ni Eric. Baguhin mo ang kalagayan mo. Hindi mahawakan si Wendy. Nang marinig ito ni Nicole ay saglit na tumigas ang kanyang ngiti. Nagpapasalamat siya na nasa madilim na kapaligiran sila para walang makakita sa kanyang mukha ng dilim. Wendy Quaid hindi mahawakan. Gaano siya kahalaga sa kanya? Mayroon bang espesyal na pag-iral si Wendy Quaid sa kanyang puso? Napaisip si Nicole. Akala ni Nicole ay tapos na siya kay Eric Ferguson at wala na siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, madali pa rin siyang masaktan sa simpleng pananalita nito. Ang nakakamanhid na siksik na sakit ay partikular na pamilyar sa kanya. Naranasan na niya ang sakit na ito sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin ng maraming beses. Ang tanging taong kusang saktan ni Eric Ferguson ay ako lang. Biglang naramdaman ni Nicole ang mainit at malakas na kamay na humawak ng mahigpit sa kanang kamay niya. Natigilan siya saglit at ibinalik ang tingin kay Ian. Tinaas ni Ian ang kanyang kilay at may kumikinang sa kanyang mga mata. Mr. Ferguson, mukhang talagang espesyal sa iyo si Wendy Quaid. Nag-aalala ako sa panlasa mo sa mga babae. Kung ako sa iyo, mas gugustuhin kong bulagin ang sarili ko kaysa tingnan siya ng isang beses. Wika ni Ian ang nagpakalma kay Nicole. Huminto siya saglit para kunin ang ekspresyon niya. Nang iangat niya muli ang kanyang mga mata, napuno ito ng lamig. She scoffed. Mr. Ferguson, hindi mo pa rin gets, ha? Ako ang tumatawag. Binigyan kita ng isang pagpipilian, kaya maaari ka lamang pumili sa kanila at walang karapatang baguhin ang mga pagpipilian.
Kinawit ni Nicole ang labi niya at ngumisi. Dahan-dahan niyang itinaas ang bintana ng sasakyan, binawi ang tingin, pagkatapos ay inapakan ang pedal ng gas at nagmaneho patungo sa gabi. Hindi niya sinulyapan ang lalaking naiwan. Lil N, look at you. Hindi ka ba ganoon ka-confident nung nasa loob ka? Bakit ka naging wimp paglabas mo? Sabay na lumaki at magkakilala sina Ian at Nicole, kaya sa isang sulyap lang alam niya kung ano ang iniisip nito. Hinubad niya ang maskara niya at hindi pa rin banibitawan ang kamay niya. Nakakunot pa rin ang sulok ng labi niya. Binawi ni Nicole ang kamay niya at tumawa ng masama sa sarili. Alam kong tanga ako. Huminto si Ian, pagkatapos ay inabot niya ang kanyang ulo. Malumanay ang boses niya habang sinasabi, huwag kang matakot, nasa iyo pa rin ako, okay. Ngumiti si Nicole, binawi ang kanyang mga iniisip, at sinabi sa isang walang malasakit na boses, paano ako matatakot na mawala ang isang bagay na hindi ko pa nararanasan? Kaya, hindi ako natatakot sa anumang bagay. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Eric Ferguson na saktan siya muli. So Wendy Quaid ang pinili niya, ha? Mawawala na yata ng tuluyan ang kanyang pamana ng pamilya. Sa loob ng parking lot. Hingal na hingal si Keith habang tumatakbo papunta sa matangkad at magandang built na si Eric, na nakatayo lang sa pwesto. Kakaibang tinitigan niya ang lalaki. Hindi ka ba pumunta dito para subukan ang bago kong sasakyan? I'm freezing to death. Bakit nakatayo ka lang dyan? Malamig at nagtatampo ang tingin ni Eric. Wala naman. Nakahinga ng maluwag si Keith. Bigla niyang sinulyapan ang kotseng nasa tabi niya at nakita niyang may kurbo sa pinto. Pagkatapos ay yumuko siya at hinaplos ito, nakaramdam ng pagkabalisa sa galit, at pagkadurog ng puso sa sandaling ito. Gusto na lang niyang tumalon at isumpa ang salarin. My beloved car. Wala pang 3 araw. Sinong ang gumawa nito? I'm gonna kill them. Kabanata 85. Lumayo ka sa akin. Malamig na tiningnan ni Eric Ferguson si Keith Ludwig habang nakaramdam siya ng nakakakilabot at nakakainis na sakit sa kanyang dibdib. For some reason, naina si Eric nang makitang hindi tinanggihan ni Nicole si Ian sa paghawak sa kamay niya kanina. Nagpatuloy sa pagdaldal si Keith sa gilid. Hindi mo nakita kung sino ang may gawa nito. Sino ang makakasira sa mahal kong kotse? In-order ko ito mula sa Europa at dumating ito sa isang espesyal na kargamento pagkatapos ng higit sa kalahating buwan na lumutang sa dagat. Ganun na lang ba iyon? Stanton Corporation. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na pinaalis si Samantha Lint sa kumpanya at kinasuhan ng paglabas ng mga lihim ng kalakalan. Nagsimulang imbestigahan ng supervisory board ng kumpanya ang mga account na pinangangasiwaan ni Micah Zelinsky. Nalaman nilang matagal nang naibenta ni Micah Zelinsky ang kanyang mga shares sa mataas na presyo at isa lang siyang titular shareholder na nanloko sa lahat. Nang ibalita ni Logan ang bagay na ito kay Nicole, maluwag niyang hinihigop ang kanyang tasa ng kape at pinaikit lamang ang kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Logan ang iniisip ni Nicole. Hindi ba siya nababahala sa ganoong kalaking bagay? Vice President Nicole, dapat ko bang imbestigahan kung kanino niya ibinenta ang kanyang shares? Kung ibinenta ni Micah Zelinsky ang kanyang mga bahagi sa isang karibal na kumpanya, sila ay nasa mapanganib na tubig. Bahagyang tumawa si Nicole, kinuha ang isang dokumento sa gilid, at inihagis sa desk. Matagal na itong pinaghandaan ng kapatid ko. Paano niya hahayaang mahulog ang shares ng kumpanya niya sa kamay ng iba? Nagtataka si Logan at tumingin. Si Nicole talaga ang nakatalaga dito. Napakagandang patagang galaw. Hindi sinasadyang ibinente ni Micah Zelinsky ang kanyang mga bahagi sa kinatawan ni Pangulong Stanton, na pagkatapos ay nagbebenta ng mga ito sa iyo. Tanong ni Logan. Nagtaas ng kilay si Nicole at malumanay na ngumiti. Oo. Si Grant Stanton ay may higit na pananaw kaysa sa iba. Maaga niya itong sinimulan. Ang mga shares ni Micah Zelinsky ay isang munting welcome gift na inihanda niya para kay Nicole. Nakatakdang lumapag ang flight ni Grant sa araw na iyon, kaya kinaladkad ni Nicole si Kai, na nagpapahinga sa bahay, para sunduin si Grant sa airport. Dahil sa ayaw nilang magdulot ng panibagong sensasyon tulad ng huling pagsundo sa paliparan, naghintay sina Nicole at Kai sa parking lot, bawat isa ay may hawak na tasa ng kape. Kaunti lang ang tao sa paligid kaya tahimik. Sa ilang minuto, nagpakita si Grant sa mababang profile.
Nakilala agad ni Nicole ang kanyang matangkad, tuwid na figure at gwapong kilay. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Nicole at tumakbo habang nakabuka ang mga braso para salubungin siya, pagkatapos ay yamakap sa leeg nito na parang koala bear, hindi binibitawan. "Welcome home, kuya." Isang walang magawang tawa ang pinakawalan ni Grant. "Namiss mo ako ng sobra." "Yeah, I missed you. Asan ang regalo ko?" Tuwang-tuwa ding bumaba ng sasakyan si Kai at ibinuka ang mga braso para yakapin siya gaya ng ginawa ni Nicole. "Welcome home, kuya." Gayunpaman, bago niya mahawakan ang leeg ni Grant, itinulak siya ni Grant palayo gamit ang isang kamay. "Lumayo ka sa akin." Hindi nakaimik si Kai. Tumawa si Nicole sa gilid habang ang katulong ni Grant ay lumapit sa likuran, bitbit ang 7 o 8 malita. Sa wakas ay binitawan ni Nicole si Grant at sinulyapan ang mga malita. Nagulat siya na napakaraming bagahe ng kapatid niya. Sa kabilang banda, malamig na umungol si Kai at sa sobrang inis ay naglabas siya ng mga masasakit na salita. "Itatatwa ko kayo." "Sige, palm na." Tumaas ang kilay ni Grant at hinaplos ang buhok ni Nicole. "Don't mind him. Uwi na tayo. I bought you several boxes of gifts and I'm sure magugustuhan mo yon. Mamili ka muna at magbigay ng 1 o 2 bagay na hindi mo gusto kay Kai." Napahinto si Kai, na naglalakad sa unahan, mukha siyang agrabyado at galit habang nakatitig sa mga kapatid sa likuran. He gritted his teeth and said, "Hindi ba pwedeng mas discreet ka kapag ganyan ang sinasabi mo? Ako ang pinakakawawa at walang kabuluhang bida sa pelikula sa mundo." Napaisip si Kai. Ang grupo ng mga katulong sa likod ng magkapatid na Stanton ay nataranta at hinihingal habang maingat nilang bitbit ang ilang malalaking kahon. Kabanata 86. Espesyal na panauhin. Bumalik ang sasakyan sa mansyon ng Stanton, at pumasok ang 3 magkakapatid. Tuwang-tuwa si Ginoong Anderson at agad niyang inutusan ang mga kasambahay na maghanda ng hapunan. Kahit wala si Floyd Stanton, araw-araw nililinis ang bawat sulok ng villa. Si Mr. Anderson ay nagtatrabaho bilang mayordomo sa Stanton Mansion ng mahigit 30 taon at hindi kailanman nagkamali. Sa wakas ay nagkasama na ang 3 magkakapatid, kaya uminom sila ng alak para magdiwang. Si Kai ay pasuray-suray na parang baliw, sumasayaw sa musika. Medyo hindi siya kamukha ng superstar niya. Kung nakita siya ng kanyang mga tagahanga sa sandaling ito, malamang natatalikuran siya ng mga ito. Inilatag ni Nicole ang lahat ng mga Reg Along binili ni Grant para sa kanya sa sahig at umupo doon para piliin ang mga paborito niyang mga hindi mabibili ng salaping collectible mula sa mga pribadong collector sa ibang bansa ay mas nagkakahalaga kaysa sa mga luxury brand na iyon. Medyo nahihilo na siya nang tumunog ang phone niya. It was a call from Julie Nixon, kaya masayang sinagot ito ni Nicole. Sa simpleng pagkumpas ng kamay, naintindihan agad ng mayordomo ang ibig sabihin ni Nicole at umakyat siya para ilagay ang mga Reg Along ito sa kanyang silid habang may kausap siya sa telepono. "Julie, bumalik ka na ba?" Sumagot naman si Julie at pinaharap si Nicole. "Clear out your schedule tomorrow night. I can't do without you for the opening of my big show. Come over with Yvette, okay?" Buo ang suporta ni Nicole sa career ng kanyang bestie. Bukod dito, palaging kawili-wili ang mga fashion show ni Julie. "Walang problema. I'll be there." Tumigil sandali si Julie at sinabing, "Pwede mo bang isama ang pangatlo mong kapatid?" Nagulat si Nicole. Hindi pa gaanong nag-interact sina Julie at Kai, kaya iniisip ni Nicole kung paano niya ito imbitahan sa show. Bahagyang umubo si Julie at nagpaliwanag, "He's a big movie star, so his appearance will increase my show's coverage and stature. Kung makita ng iba na hindi man lang ako makapag-imbita ng A-lister sa show ko, ano ang iisipin nila sa akin?" Tumawa si Nicole at pumasok sa kwarto niya. "Don't be modest. Your tickets are so hard to get that everyone's fighting over it. Sino ba naman ang hindi nakakaalam kung gaano kauso ang share ngayon? Pero dahil nagtanong ka, isasama ko si Kai. Don't worry. Sa simula, ang mga uso sa domestic fashion ay pinangunahan ng mga internasyonal na tatak. 2 taon na ang nakararaan, nanalo si Julie Nixon ng isang International Fashion Design Award at itinatag ang kanyang misteryosong pribadong fashion show kung saan unti-unti niyang ipapakita ang kanyang mga disenyo.
Ang kanyang mga palabas ay kinuha ang industriya ng fashion sa pamamagitan ng bagyo at nakatanggap ng internasyonal na acclamation. Ang pribadong palabas ngayong taon ay ginanap sa Medianya. Dahil isa itong pribadong palabas na may limitadong upuan, personal na ipapadala ni Julie ang mga imbitasyong ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang at pagpili. Ang mga taong maaaring makakuha ng isang imbitasyon sa kanyang fashion show ay mula sa misteryosong sirkulo ng mga gentry. Gusto ng lahat na makita ang maalamat na fashion show na share. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Julie at ibinaba ang telepono. Ibinaba ni Nicole ang telepono at nagpadala ng mensahe kay Kai na nagpaalam sa kanya tungkol sa kanyang pagdalo sa palabas bukas ng gabi. Nang hindi na hinintay ang reply niya, pinatay ni Nicole ang phone niya at humiga sa kama. Kinaumagahan, tinawagan ni Yvette si Nicole para mamili ng bagong damit para sa palabas ni Julie. Dahil nakabalik na si Grant, sinamantala ni Nicole ang pagkakataong ito para magpahinga sa trabaho at malugod na pumayag sa isang shopping spree. Nakipag-appointment ang dalawang babae sa tindahan bago pumunta. Nang makita ng manager ng tindahan sina Nicole at Yvette, nagliwanag ang kanyang mga mata at tuwang-tuwa niyang sinalubong sila sa pintuan. Maligayang pagdating, Miss Stanton at Miss Quimby. Espesyal naming nilinis ang tindahan para sa iyo ngayon at lahat ng tao dito ay nakatuon sa pagsilbi sa iyong mga pangangailangan. Magiliw na nagsalita ang manager ng tindahan. Humalaklak si Nicole at sinabing, gusto naming maging low profile, kaya hindi na kailangang maging mahirap. Titingnan lang namin ang itaas at hindi na maantala ang iyong negosyo. Just do as she says. Wag na tayong mag-aksaya ng oras. Udyok ni Yvette. As you wish, ladies. Tumanggo ang manager ng tindahan at sinunod ang hiling ng mga bisita. Ang ikalawang palapag ay maliwanag na naiilawan at ang mesa ay puno ng mga katanji tanging maliliit na dessert na espesyal na in-order mula sa mga Michelin-star na restaurant. Nagkaroon din ng marangyang pabango sa tindahan. Ladies, gusto mo ba ng inumin? Espesyal kaming naghanda ng seleksyon ng masarap na European na alak na eksklusibo para sa aming mga VVVIP. Ang mababang porsyento ng alkohol ay ginagawang angkop para sa casual na pag-inom. Gusto mo ba itong subukan? Inirerekomenda ng manager ng tindahan ang kanilang value-added na serbisyo para sa mahahalagang bisita. Nagkatinginan sina Nicole at Yvette, pagkatapos ay sumagot, oo naman, iinom kami ng tig-isang baso. Napakabango ng alak. Alam ni Nicole sa unang tingin na ang ganitong uri ng alak na walang tatak ay hindi ibinebenta sa publiko at magagamit lamang para sa pribadong koleksyon. Tulad ng nabanggit ng manager ng tindahan, ito ay napaka-eksklusibo. Nakaupo sa sofa sina Nicole at Yvette habang inaabot ng store manager ang isang iPad na may katalog ng limited edition collection ng kanilang brand. Inayos ng store manager ang ambient light sa ikalawang palapag. Sa isang mahinang palakpakan, lumabas mula sa likuran ang isang stream ng mga modelo na may katulad na figure kina Nicole at Yvette na suot ang mga sample na damit. Kaya, ang mga babae ay hindi na kailangang subukan ang mga ito at kailangan lamang na tumango kapag nakita nila ang isang piraso na gusto nila. Hindi na nila kinailangan pang itaas ang kanilang mga paa. Habang si Yvette at Nicole ay matamang nanonood, bigla silang nakarinig ng ingay sa ibaba. Nasaan ang lahat? Ganito ba ang pagsisilbi mo sa mga customer mo? Napatingin si Nicole sa direksyon ng boses at nakita niya sina Wendy Quaid at Ingrid Ferguson na nakatayo sa entrance. Ano ito? Kung alam ko lang kanina, pinaalis ko na sana sila sa tindahan. Kabanata 87. Ingat ang iyong paghinga. Tumangala si Wendy Quaid at bahagyang natigilan nang makita si Nicole sa itaas na marahang iniikot ang isang baso ng alak sa kanyang kamay, mukhang napaka-relax. Gayunpaman, hindi nag-abalang tingnan sila ni Nicole at pinagpatuloy ang panonood sa mga modelong nasa harapan niya. Naglakad sila Ingrid at Wendy sa hagdan ngunit pinigilan sila ng mga tauhan sa tindahan. Paumanhin, ang ikalawang palapag ay sarado sa publiko. Galit na galit si Ingrid. Anong sinabi mo? Anong karapatan mo para pigilan kami? VIP guest mo ako, bakit hindi ako makaakyat? Nakakakilabot ang ugali mo sa serbisyo. Maghintay ka lang at magsampa ng reklamo laban sa iyo at gawin kang mawalan ka ng trabaho. Ngumiti ang staff at magalang na nagsalita, I'm sorry, but we have important guests in upstairs that cannot be disturbed.
Bukas pa rin ang first floor para sa ibang customer. Kung gusto mong pumunta sa second floor, bumalik ka ulit bukas. Hindi. May importante akong event na dadaluhan sa gabi, kaya dapat ngayon. Si Ingrid ay isang snob at puno ng sarili. I'm ang young lady ng pamilya Ferguson. Sinong nangahas na pabayaan ako? Nahihirapan ang staff sa mukha niya. Miss Ferguson, pasensya na, pero hindi talaga pwede. Hinayla ni Wendy ang braso ni Ingrid sa gilid. Kalimutan mo na. Baka may importante silang tao sa taas. Doon na lang tayo sa first floor. Ito ay isang sampal sa mukha para sa isang snob tulad ni Ingrid. Sino ang nangahas na saktan ako sa buong Atlanta? Ngumisi si Ingrid. Itinabi niya ang mga tauhan at umakyat sa itaas. I must go to the second floor. Kung ang bisita mo ay ayaw makihati ng space, sipin mo sila. Hindi siya napigilan ng mga tauhan, kaya napasunod na lamang siya sa takot. Hindi, Miss Ferguson. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wendy. Napansin ni Nicole ang kaguluhan sa ibaba at naisip, ang mga clown na ito. Narinig din ng store manager ang gulo at sumulyap kay Nicole na may paghingi ng tawad. Naglakad siya para pigilan si Ingrid, ngunit huli na ang lahat. Narating na ni Ingrid ang tuktok ng hagdan. Nang makita ni Ingrid si Nicole, nanigas ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na ang importanteng bisita ay si Nicole. Malamig na single ni Yvette. Iniisip ko lang kung sino ang hindi sibilisadong tao. Si Miss Ferguson pala. Wala naman sigurong tao sa buong syudad na kasing boorish niya. Pinagtawanan si Ingrid at nagngangalit ang mga ngipin sa galit. So kayo na. Binili niyo ba ang second floor? Bakit hindi makaakyat ang ibang tao? Kasi gusto namin. Ano bang pakialam mo? Nakataas ang kilay na sagot ni Yvette. Napailing-iling si Nicole sa kanyang wine glass. Nakakalungkot na ang gayong masarap na alak at ang kahanga-hangang kapaligiran na ito ay labis na nasira. Lumapit si Wendy at nakangiting tumingin kay Nicole. Nicole, matagal na tayong hindi nagkita. Quit that act. Sinong gustong makita ka? Si Yvette ang may pinakamasamang impresyon kay Wendy Quaid. Si Wendy ay isang manipulative two-faced na mahilig kumilos ng inosente para makuha ang simpatiya ng lahat. Siya ang pinakamasamang taong nakilala ni Yvette. Nagbaba ng tingin si Nicole at hindi pinansin si Wendy. Ang awkward ng atmosphere saglit. Nakita ito ng manager ng tindahan at agad na naunawaan na magkakilala ang mga babaeng ito ngunit hindi magkasundo. Sorry, naunang umakyat ang dalawang babaeng ito. Can you two please wait downstairs for a moment? Bakit kami maghihintay? Hindi nasisiyahan si Ingrid at kailangan niyang ilabas ang kanyang galit sa isang tao. Kasalanan lahat ni Nicole kung bakit galit si Lolo sa akin dahil hindi niya naibalik ang emerald pipe niya. Hindi rin ako tinulungan ni Kuya dahil sa kanya. Yeah, we all know each other anyway. Why don't we join our sessions since the models are already displaying the clothes? This service is not usually offered to guests, so it's just as well we can all enjoy it. Nicole, hindi ka tatutol, tama. Malumanay ang boses ni Wendy habang nagsasalita. Natigilan ang manager ng tindahan at nag-iisip lang ng paraan para paalisan sila nang marinig ang mahinang tawa ni Nicole. Iniisip ba niya na magiging cordial ako sa harap ng lahat, natitiisin ko siya tulad ng dati? Mangarap ka. Napaisip si Nicole. Iniangat ni Nicole ang ulo niya para tumingin ng diretso kay Wendy na may malamig na tingin. Wholly do mind. Kasi nahihirapan ako sa paghinga. Kabanata 88. Sip-ain sila. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti at pinagmasdan ang pekeng ngiti ni Wendy na unti-unting naninigas at nabasag. Siya ay lubos na nasisiyahan. Hear that? Bakit nandito ka pa? Gaano kakapal ng balat para mag-freeload ng treatment namin? Miss Quaid, please be more self-conscious. Ngumisi si Yvette. Nang makita ito, natakot ang manager ng tindahan na baka magalit si Nicole at agad na nilinaw ang kanyang posisyon. Nilinggan niya sina Ingrid Ferguson at Wendy Quaid at sinabing, "Ladies, please go downstairs. Aasikasuhin kayo ng staff namin." Malungkot ang mukha ni Wendy. Lalong nagalit si Ingrid dahil isa itong sampal sa kanya. Kung lumabas ang balita, masisira ang reputasyon ni Ingrid sa mga high society ladies. Hindi. Gusto kong makita kung anong klaseng damit ang nakikita ni Nicole. Marami akong pera, kaya bibili ako ng kahit anong gusto niya.
Gustong ipagmalaki ni Ingrid ang kanyang kayamanan upang maibalik ang kanyang reputasyon, lalo na sa harap ni Nicole. Bahagyang natigilan si Nicole at nagtaas ng kilay. Bibili ka? Oo, bibilhin ko ito. Ngumuso si Ingrid, pagkatapos ay tumingin sa manager ng tindahan ng matamlay. Paalisan mo sila ngayon. Halos hindi mapanatili ng manager ng tindahan ang kanyang ngiti at mukhang punit-punit. Ang ugali ng prinsesa ng Ferguson ay napakahirap pakitunguhan. Ngumiti si Nicole at tumingin sa manager ng tindahan. Dahil gusto ito ni Miss Ferguson, balutin mo na lang lahat ng pinili ko kanina at ibigay sa kanya. Natigilan ang manager ng tindahan at nagulat na hindi man lang mukhang galit si Nicole. She then nodded at ginawa ang sinabi sa kanya. Sige. Pagkatapos ay sinabihan ng manager ng tindahan ang mga tauhan na ilabas ang lahat ng mga damit na pinili ni Nicole kanina. Tumingin si Nicole kay Ingrid sa likod at walang pakialam na sinabi, Miss Ferguson, hindi mo iisipin na masyadong mahal ang mga ito at hindi mo ibabalik ito mamaya, tama? Natigilan ang store manager. Kung ibabalik ni Miss Ferguson ang lahat ng ito, ang tindahan ay magkakaroon ng malaking pagkalugi. Narinig ito ni Ingrid at naisip na sinusubukan lang ni Nicole ang kanyang pasensya. Ibalik mo. Mas gugustuhin ko pang itapon kaysa isauli ang mga binili ko. Mayabang na nagtaas baba si Ingrid at naisip, si Nicole ay isang sugar baby lang na umaasa sa kanyang lalaki, gayunpaman, umaarte siya na siya ay talagang mula sa isang mayamang pamilya. Nilabas ni Nicole ang phone niya at pinatugtog ang recording ng usapan nila kanina. Miss Ferguson, hindi mo iisipin na masyadong mahal ang mga iyon at hindi mo ibabalik mamaya, di ba? Ibalik mo. Mas gugustuhin ko pang itapon kaysa isauli ang mga binili ko. Natigilan si Ingrid at bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nakangiting tumingin si Nicole sa manager ng tindahan. Ito ang patunay ng sinabi ni Miss Ferguson. Kung ibabalik ni Miss Ferguson ang mga bagay na ito, maipapakita mo sa kanyang mga kaibigan kung gaano ka-generous si Miss Ferguson pagdating sa tindahan. Galit na galit si Ingrid na namula ang mukha. Ngumisi siya at sinabing, ako ang young lady ng pamilyang Ferguson, kaya bakit hindi ako makabili ng ilang piraso ng damit? Nicole, sa tingin mo ba, lahat ng tao ay katulad mo? Bibilhin ko lahat, napaisip si Ingrid. Natawa si Nicole at ipinadala ang recording sa store manager, na tumingin kay Nicole nang may pasasalamat at halatang gamaan ang loob. Bumalik siya kay Yvette at ngumiti, let's go. I'm afraid we won't be able to get anything today thanks to the generous young lady Ferguson. Tumaas ang kilay ni Yvette at tumayo habang hawak ang pitaka. Sigh. Oras na yata para aminin ang pagkatalo. Bumaba silang dalawa nang hindi nagmamadali. Lumapit ang manager ng tindahan, dala ang listahan ng mga bagay na kakapili lang ni Nicole at sinabing, Miss Ferguson, ang kabuuang halaga ay $6.49 milyon. Mangyaring tingnan ito. Parang sisabog ang ulo ni Ingrid. Naninigas ang mukha niya. Nawala ang ngiti sa mukha niya nang mamula-mula ang mukha niya. Mukha siyang gulat na gulat. Ano? Inisip lang ni Ingrid na lalabas ito ng ilang daang libong dolyar. Kahit 1 o 2 milyon, matatanggap pa rin niya. Gayunpaman, ang allowance ni Ingrid ay ibinawas ni Old Master Ferguson bilang parusa sa pagkawala ng Emerald Pipe, at ang maliit na pera na mayroon siya ay hindi sapat para sa kanya upang mabuhay. Ang mga bagay na pinili ni Miss Nicole ay ang pinakabagong haute couture dresses of the season na hindi pa available sa Medianya, kaya walang discount sa presyo. Euphemistically sabi ng store manager habang nakatingin kay Ingrid ng may simpatiya. Napakatapang ni Miss Ferguson kanina. Nagsisimula na ba siyang mamanhid ngayon? Nakagat ni Ingrid ang ibabang labi. Namutla ang mukha niya habang iniisip, no wonder na ni-record iyon ni Nicole para siguraduhin hindi ko ibabalik ang mga ito. Mababa ba ang tingin niya sa akin na hindi ko kayang bayaran? Nakakunot ang noo ni Wendy Quaid habang nakatingin kay Ingrid at maingat na nag-propose. How about this? Pwede ba nating tawagan ang kapatid mo? I can call him for you. Narinig ni na Yvette at Nicole, na nakarating na sa entrance ng tindahan, ang proposal ni Wendy. Walang ekspresyon ang mukha ni Nicole, ngunit ngumuso si Yvette at sinabing, hindi man lang niya kayang gastusin ang halagang ito, pero gusto niyang magparangalan sa harap natin. Ngumisi si Nicole at sinabing, hayaan mo na lang siya.
Hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Kabanata 89. Make you shine. Tumawag si Wendy Quaid sa telepono at naglakad para tapikin ang balikat ni Ingrid. Don't worry, Eric's coming over soon. Wala siyang sinabi. Business Convention Center. Lumabas si Eric Ferguson sa conference room, ibinaba ang telepono, at may malamig at hiwalay na tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang custom-made na suit ay nagmula sa kanyang aesthetic elite persona. Ang kanyang assistant na si Mitchell ay naghihintay sa gilid at umakyat para salubungin siya. Presidente. Pumunta ka kay Ingrid at bayaran ang bayarin, pagkatapos ay ibigay ang mga bagay kay Nicole. Bagaman sinabi ni Wendy na kusang ibinigay ni Nicole kay Ingrid ang mga damit na ito at hindi binanggit ang nangyari, nagdududa si Eric na walang ginawa si Ingrid kay Nicole. Bahagyang natigilan si Mitchell. Ipadala mo kay Miss Nicole. Gusto niyang kumpirmahin muli. Oo. Isang salita lang ang nasabi ni Eric. Oo, Ginoo. Tumanggo si Mitchell at umalis. Pagdating ni Mitchell sa tindahan, sapat na ang tiniis ni Ingrid sa papalayong tingin ng mga tauhan. Bagamat magalang ang mga ito, parang lahat sila ay tumatawa sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Kung hindi dahil sa recording ay nasa kamay ng store manager, si Ingrid ay aalis na lang sa tindahan ng walang pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay hindi na niya magagawa. Miss Ferguson, Miss Quaid. Tumanggo si Mitchell sa mga babae at nagtungo upang ayusin ang bayarin. Mayabang na lumapit si Ingrid at tumingin sa mga tauhan. I'm the young lady of the Ferguson family, so of course I can afford this stuff. Naiwan ko lang ang wallet ko sa bahay, pero may pinadala agad si Kuya. Miss Ferguson, binalot na namin ang mga gamit para sa iyo. Dapat ba namin itong dalhin sa sasakyan mo? Magalang na tanong ng store manager. Ikanaway ni Ingrid ang kamay niya. Siyempre. Teka. Nagtaas ng kamay si Mitchell. Ipadala mo ang mga gamit sa address ni Miss Nicole. Kung wala ka sa address niya, ipadala mo sa Stanton Corporation. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tinitigan siya ni Ingrid. Bakit mo ipinapadala kay Nicole? This is my stuff. Nagulat din si Wendy na nasa gilid. Naninigas ang ngiti niya habang sinasabi, ito ang mga gamit ni Ingrid. Binigay na ni Nicole kay Ingrid at umalis na. Isang hiwalay at magalang na ngiti ang ipinakita ni Mitchell. Ito ang utos ng Pangulo. Ginagawa ko lang ang bilin niya. Napatingin siya sa manager ng tindahan at tumanggo. Agad naman itong inaksyonan ng store manager. Kung sino ang nagbayad para sa mga item ang may huling say. Unti-unting lumungkot ang mukha ni Wendy at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Napapadyak si Ingrid sa galit at nagmura. How could she? Pinaayos ako ni Nicole. Kahit kapatid ko hindi ako tutulungan. Gusto niyang tawagan si Eric para sa paglilinaw, ngunit hindi pinansin ni Eric ang mga tawag nito. Sa kabilang banda, tig-isang may hawak na ice cream cone sina Nicole at Yvette at bumalik sa opisina ni Nicole. Tinawagan pa ni Yvette si Julie sa daan para sabihin sa kanya ang nangyari. Ngumisi si Julie at sinabing, nakahanda na ang mga damit mo para ngayong gabi. Kailangan lang magpakita kayong dalawa. At saka, ano ang iniisip niyong dalawa na pumunta sa aking lugar at magsuot ng damit ng ibang designer? Hindi ba sampal yan sa mukha ko? Natahimik sina Nicole at Yvette. Si Julie Nixon ay kabilang sa iilan sa kanila na unang nagsimula ng negosyo. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya ngunit hindi umaasa sa kanyang background ng pamilya at nag-iisang nakamit ang kanyang kasalukuyang katayuan. Noong nakaraan, si Julie ay isang kagalang-galang na konsultant sa fashion sa Medianya bago siya pumunta sa Europe upang palawakin ang kanyang mga pananaw at makakuha ng mas maraming karanasan. Pagkatapos, bumalik siya sa Medianya upang magtatag ng sarili niyang brand, Share. Ang mga karanasan ni Julie ay sadyang maalamat. Si Julie ay isang malakas na independenteng babae na napakahusay at mapagpasyahan, na medyo nakakatakot sa marami pang iba. Gayunpaman, kina Nicole at Yvette, si Julie ang kanilang bestie at ang parehong maliit na batang babae na kilala nila noon. Bahagyang umubo si Nicole at sinubukang magsalita para makaalis sa sitwasyong ito. We were just trying to make you shine brighter. Save it. You two better be on time tonight. Or else. Pinagbantaan sila ni Julie. Nagkatinginan sina Nicole at Yvette. Pagpasok nila sa lobby ng Stanton Corporation, tinawag ng receptionist si Nicole.
Vice President Nicole, may nagpadala sa iyo ng ilang bagay. Kabanata 10. Isa siyang basura. Naguguluhan na naglakad si Nicole at nakita ang maliit ngunit marangyang packaging na may pamilyar na logo ng tatak. Tumingin si Yvette at kinuha ang isa sa mga bag. Ha? Hindi ba ito yung mga pinamili mo lang sa tindahan? Sila na. Parang pamilyar ang mga damit na ito. Kumunat ang noo ni Nicole at naguguluhan. Hindi ba pumasok si Ingrid para bilhin sila? Paano lumitaw ang mga ito dito? Ipinaliwanag ng receptionist, personal silang ipinadala ng manager ng tindahan at sinabing binayaran na ito ni Mr. Ferguson. Eric Ferguson. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Nicole. Dapat ginawa niya ito para lang sa Emerald Pipe, ngunit hindi ko ito pinahahalagahan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Yvette. Eric Ferguson. Anong ibig niyang sabihin dito? Walang pakialam na tumingin si Nicole. Ipadala ng sino man ang mga ito sa Ferguson Corporation at ibalik ito sa kanya. Natigilan ang receptionist dahil akala niya noong una ay nagkakabalikan na si Vice President Nicole kay Eric Ferguson. Mukhang hindi iyon mangyayari sa lalong madaling panahon. Opo ma'am. Tumingin ang receptionist at tinawag ang surir. Kung willing siyang maging imbecile, just keep it. Talagang makakaasar ito kina Ingrid Ferguson at Wendy Quaid. Mungkahi ni Yvette. Tumingin si Nicole sa kanya at tumawa ng mahina. Hindi ko maisuot ang ibinibigay niya sa akin, at ayokong may utang sa kanya ng 1 sentimos. Hindi siya nagkusa na bigyan ako ng kahit anong regalo sa loob ng 3 taon naming pagsasama, pati damit. Ngayon sinusubukan niyang maging walang kabuluhan pagkatapos ng aming diborsyo. Hindi ba siya katawa-tawa? Nagtaas ng kilay si Yvette. Tama ka. Nang maibalik ang mga bagay sa Ferguson Corporation, tiningnan ni Mitchell ang mga bagay sa lupa at bumantong hininga, pagkatapos ay nag-aatubili na pumunta sa opisina ng Pangulo. Kumatok si Mitchell sa pinto. Presidente. Nagtaas ng ulo si Eric. Malamig ang kanyang mga mata. Ano ito? The items sent to Stanton Corporation were sent back here. Napatingin si Mitchell kay Eric na nakakunot ang noo at nagpatuloy. I think that Miss Nicole may not like this. Kung hindi, bakit bibigyan ni Miss Nicole hanggang kay Miss Ferguson? Ayaw na ipadala ni Mitchell ang mga gamit kay Nicole dahil alam niyang wala siyang gusto kay Eric. Masasayang lang ang effort. Bahagyang huminto si Eric at mahinang binawi ang tingin. Kung gayon kalimutan mo na. Pagkatapos ng lahat, si Nicole ay hindi nagtiis sa sinuman pagkatapos ng diborsyo. Nakahinga ng maluwag si Mitchell. Tapos yung damit. Ipadala mo na lang kay Ingrid. Oo, Ginoo. Nang may padala ang mga damit sa Ferguson Villa, ang mood ni Ingrid na kagagaling lang ay naging mas malala. She was agitated and jolted up, then raised her voice. Ano ta? Nakukuha ko na ang ayaw ni Nicole. Basura ba ako? Naninigas ang mukha ni Wendy habang nakatingin. Nakanganga ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa mga mamahaling damit at pinipigilan ang mga alon ng puot na bumabalot sa kaibuturan ng kanyang puso. Malumanay niyang inalo si Ingrid. It's alright. Alam naman siguro ni Nicole na hindi niya binayaran ang mga ito at nahihiya siyang tanggapin iyon. It took a lot of effort for me to trust someone to get the tickets tonight's show. Let's just wear ang mga ito dahil ito ay angkop para sa ating pagkakakilanlan. Nakayanan lang ito ni Ingrid dahil napakahirap makuha ng mga tiket. Wala sa mga high society ladies sa kanilang circle ang nakakuha ng imbitasyon sa fashion show na ito kahit na sinubukan ng lahat sa lahat ng uri ng channel. Gayunpaman, ang misteryosong taga-disenyo, si Nixon, ay gumawa lamang ng mga bagay sa kanyang kagustuhan. Kung maaari silang makakuha ng mga imbitasyon sa palabas na ito ay naging isang pagpapakita ng katayuan sa gitna ng lupon ng mga gentry. Kaya naman, nang malaman ni Ingrid na nakakuha ng mga tiket si Wendy, natuwa siya. Nang makapasok na sila sa fashion show, binalak ni Ingrid na mag-post ng picture sa social media para mainggit ang iba sa kanya. Dapat ako ang pinakakamangha-manga doon. Napaisip si Ingrid. Alam ni Wendy na ang pangarap ni Ingrid ay makapunta sa palabas na ito, kaya nakipag-ugnayan si Wendy sa maraming tao para makuha ang mga tiket na ito, tulad ng kanyang tiyuhin, si Keith Ludwig, at ang yumaong mga kaibigan ni Hendrik Carter. Gumamit si Wendy ng napakaraming koneksyon at nagsumikap na makuha ang 2 tiket na ito para lang mapasaya si Ingrid Ferguson upang matagumpay na makapasok sa pamilya Ferguson sa tulong ni Ingrid.
Kabanata 71. Galactic. Ang eksklusibong pribadong fashion show na ito ay ginanap sa isang kahanga-hangang manor na may katangi tanging at marangyang palamuti. Ang buong asyenda ay tila isinama sa gabi. Ang madilim na liwanag ng bituin ay bahagyang kumikislap sa pintuan. Tila ang Milky Way ay nasa lupa. Nang makapasok na ang mga bisita sa venue, makikita nila ang mabituing kalangitan sa itaas at ang Milky Way. Ito ay napakakahanga-hanga dahil pakiramdam nila ay nasa malawak na universo. Sumunod naman si Kai sa likod ni Nicole at Yvette, saka nagtatakang tumingin sa paligid. Hindi masama. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya at nagtaas baba ng may karangalan. That's for sure. 3 lang sa showbiz ang naimbitahan, at isa ka na doon. I'm truly honored, nakangiting sabi ni Kai. Ang gwapo niyang mukha ay lalong kaakit-akit at malalim. Nikki. Lumapit si Julie. Nang makita niya si Kai sa likod, huminto siya saglit, saka siya binati ng nakangiti. Maligayang pagdating, Mr. Superstar. Kinagat ni Kai ang kanyang mga labi. Jules, may balak ka bang mangibabaw sa fashion circle? Bahagyang namula si Julie at tumawa na nakayuko ang ulo. Pagkatapos ay inangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya. Mr. Superstar, flattered ako. Haha, hindi mo man lang maalala ang pangalan ko ngayon. Inilagay ni Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa sa isang masayang poster habang tinutokso siya. Lumalim ang ngiti ni Julie. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kai, hinihila mo ba yung paa ko? Natawa si Kai sa kasiyahan. I'm just having some fun. Girls, sige na nga. Umupo lang ako sa tabi-tabi. Tumanggo si Julie at ibinalik ang tingin sa mga besties. Hinawakan niya ang mga kamay ni Nicole at Yvette at sinabing, maghanda na tayo. Hindi nakita ni Nicole at Yvette ang mga kakulaitan ni Julie dahil nakatutok lang sila sa magandang paligid. This is too beautiful. Hindi pa nga lumalabas ang gawa mo at hit na hit. Hindi naiwasang purihin siya ni Nicole. Tumaas ang kilay ni Julie at walang magawang tumingin sa mga babae. Speaking of which, kayong dalawa ang partner ko, pero hindi kayo nakakatulong ha. Kung hindi binanggit ni Julie, nakakalimutan na ni Nicole na partner pala siya. Si Julie ay kapos sa pondo noong una niyang iset up ang share, kaya sina Nicole at Yvette ay sumama at ayaw na nilang maibalik ito, kaya, ginawa silang pareho ni Julie na shareholders. Bagamat wala silang masyadong shares, sila pa rin ang partner ni Julie sa pangalan. Napangiti si Yvette na nakapikit ang mga mata at mabilis na iniba ang topic. Nasaan ang mga damit natin? Pinalabas ni Julie ang rack na may 3 custom-made na damit na natatakpan ng isang layer ng puting tulle, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay bilang kasiyahan. Subukan mo. Inip na binuksan ito ni Nicole at Yvette. Napuno ng pagkamangha ang kanilang mga mata at narinig nilang napabuntong hininga nang makita ang mga damit. Ang tema ng palabas na ito ay galactic. Ang klasikong disenyo ng kalawakan ay isang klise kahit na ito ay tiyak na nakamamanghang. Ang aking ideya ng galactic ay naglalayong ipakita ang napakalaking posibilidad para sa mga kababaihan. Maaari tayong maging mga prinsesa, reyna, kabalyero, o sino man tayo. Ang bawat isa sa mga damit ay may kakaibang konstelasyon hanggat may mga kababaihan, binibigyang liwanag natin ang mundo tulad ng milyon-milyong bituin sa kalawakan. Napangiti si Julie sa kasiyahan at kinuha ang napakagandang puting satin gown sa gitna. Ang damit ay may irregularly dotted blue at purple baby's breath flowers sa buong balikat. Ang lelayan ng fishtail nito ay pinalamutian ng kumikinang na dark purple na perlas na kumikinang sa liwanag na may misteryosong marangal na aura. Nikki, this is tailored for you. Try it on. It's the main gown in the Cassiopeia collection. Excited na kinuha ito ni Nicole. Ang damit na ito ay mas nakamamanghang kaysa sa nakita niya kaninang namimili sa isang luxury brand store. Yvette, ito ay sa iyo mula sa Gemini Collection. Kinuha ni Julie ang sarili niyang gown, at pumasok ang 3 babae sa kani-kanilang kwarto para magpalit. Paglabas nila ay hindi maiwasan ng lahat na mamangha sa gown na suot ni Nicole. Siya ay napakaganda. Ang harap ng damit ay may malalim na neckline, ngunit natatakpan ng mga bulaklak ng hininga ng sanggol ang mahahalagang bahagi, na nagdaragdag sa pagkadyos nito. Ang fitted waist na disenyo ay binalangkas ang balingkinitang figure ni Nicole.
Ang mahabang palda na pinalamutian ng kumikinang na mga purple na perlas ay dumampi sa sahig. Tila ang buong konstelasyon ay nakatikip sa kanyang katawan. Napakaganda. Hindi maiwasan ng mga staff sa gilid na humanga sa damit ni Nicole. Kabanata 72. Ang kanyang pangwakas. Napatingin din si Yvette kay Nicole na nagtataka. Bagamat maganda rin ang gown ni Yvette, ang pananamit ni Nicole ay nagpalabas ng napaka-glamour at kakisigan, lalo na kapag ngumiti ito. Lumiwanag ang mga mata ni Julie at agad na sinabihan ang makeup artist para kumpletuhin ang hitsura ni Nicole. Pagkatapos ay tinapik niya si Nicole sa balikat at sinabing, "Kailangan mo na ang finale." Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Nicole na tumutol at bumaling sa staff, inutusan silang muling ayusin ang pagkakasunod-sunod. Napatulala si Nicole. Tumawa si Yvette at lumapit sa kanya. "Oo, ang galing. Dapat nasa limelight ang Nikki baby natin." Kinaladkad ni Julie si Yvette. "Don't think you can just slack off. You'll open the show." Naguguluhan si Yvette. "Ha?" Nang may ayos na ni Julie ang lahat, iniwan niya ang coordinator na namamahala sa backstage at pumunta sa harapan para makita ang epekto ng kanyang palabas. Ang mga pakikipagsapalaran ay dumating na lahat. Matapos makapagpalitan ng kasiyahan ang lahat, tahimik silang naupo sa kanilang mga upuan at naghintay para sa pagbubukas ng lakad. Bukod sa mga spotlight sa runway, madilim ang paligid, kaya imposibleng makilala ang mga mukha ng mga tao. Idinisenyo ito upang matiyak ang pinakamahusay na karanasan para sa mga bisita dahil ito ay humahadlang sa mga bisita mula sa pakikipag-usap sa isa't isa sa panahon ng palabas. Nagsimula na ang musika, at naging maayos na ang lahat. Bagamat binigyan ng abiso si Yvette sa huling minuto para gawin ang opening walk, hindi man lang siya natakot o nag-aalala sa pagkabigo dahil sa kanyang likas na kumpiyansa. Maganda si Yvette, kaya sa sandaling lumabas siya papunta sa runway, nakuha na niya ang atensyon ng lahat at nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa ibaba. Ang pagkamangha ng mga tao sa kanyang hitsura at pagtataya sa kanya ay lubos na nasiyahan kay Yvette. Pagkatapos ay tahimik siyang bumaba ng stage. Dahan-daang sumulyap si Yvette at nakita niya ang dalawang babae na nakaupo sa pangalawang row. Mapang-akit na kumapit ang mga sulok ng labi niya bago siya nawala sa backstage. Kinabahan ang madla, umaasam, at nang maglaon ay nabighani sa napakagandang tema na sadyang kahanga-hanga. Napabuntong hininga ang lahat habang pinapanood ang palabas at tumangging makaligtaan ang alinman sa mga disenyo. Umakyat si Yvette sa ikalawang palapag upang hanapin si Nicole, na hinawi ang mahabang buhok upang ipakita ang kanyang mahaba at balingkinita na leeg. Napakaganda niya. Dahil masyado pang maaga para umakyat siya sa entablado, hindi nagmamadali si Nicole. "Hulaan mo kung sino ang nakita ko." Marahang itinaas ni Nicole ang kanyang baba na may malamig na tingin. Matagal na niyang napansin sina Landry Ferguson at Wendy Quaid. Tuwang-tuwang nanood sa entablado ang dalawang iyon at marahil ay hindi nakilala na ang modelong kakaakyat lang sa entablado ay si Yvette. Kung hindi, hindi sila magiging kalmado. Bakit sila nandito? Tiningnan sila ni Yvette ng masama. "Whatever. We'll talk about it after the show ends smoothly." Siyempre, ang palabas ang pinakamahalaga. Maya-maya ay lumapit na ang staff para ipaalala kay Nicole. "Miss Nicole, it's almost your turn. Please get ready." Sa isang madilim na sulok sa venue, lumapit si Keith Ludwig kay Eric Ferguson at bumulong, "Dapat kang tumingin sa itaas." Talagang tinutupad ng palabas na ito ang pangalan nito bilang pinakauso na fashion show. Ito ay mas kawili-wili kaysa sa mga internasyonal na fashion show na nagpapanggap na high fashion. Ang mga modelo dito ay napakaganda, mas maganda kaysa sa iyong dating asawa, sabihin mo lang ang salita whatever. Bago pa matapos ni Keith ang kanyang pangungusap, para siyang nakakita ng multo nang makita niya ang babaeng katentong lang sa runway. Kinusap niya ang kanyang mga mata at nanlamig sa gulat. Yung woman is Nicole. Walang malay na tumangala si Eric. Napailing siya saglit bago napatitig sa modelong iyon. May malabong ngiti ang gilid ng labi ni Nicole. Malamig at elegante ang kanyang mukha. Natakpan ng asol at lila na baby's breath na bulaklak ang mga bahagi ng kanyang katawan na nakausli sa mga tamang lugar. Ang kanyang payat na baywang at payat na figure na nakausli sa runway ay nagpapakita ng kagandahan at kadakilaan. Siya ay lubos na kapansin-pansin sa kanyang walang kapantay na kagandahan at ganap na isinama ang karelagan ng kalawakan.
Sa sandaling lumitaw si Nicole sa entablado, naaga niya ang atensyon ng lahat. Namangha ang mga manunood kaya huminga pa sila ng mabuti. Gayunpaman, kalmado si Nicole habang naglalakad siya sa runway, huminto saglit, gumawa ng napakagandang pagliko, at gumagalaw sa estilo. Nakita ni Julie ang reaksyon ng mga tao at alam niyang tama ang desisyon niyang piliin si Nicole para sa closing walk. Si Nicole lang ang maaaring magpakita ng buong potensyal ng damit na ito. Mula sa kinauupuan ni Ingrid at Wendy, nakikita lang nila ang pangkalahatang balangkas ng mga tampok ng modelo at hindi nila pinansin kung ano talaga ang hitsura ng babaeng ito. Tuwang-tuwang hinatak ni Ingrid ang braso ni Wendy. Wendy, this dress is so beautiful, elegant, and luxurious. I wanna take a picture with this model later. Her figure is amazing. Is she a famous model from abroad? I must post this on social media. Sa ganoong paraan, maniniwala ang mga high society ladies na iyon na dumalo siya sa isang sheer fashion show. Kumunot ang noo ni Wendy at may masalimuot na tingin. Nagkamali ba ako? Paano napunta si Nicole sa ganoong high-end na pribadong kaganapan? Paano siya magiging modelo para sa finale? Dapat ay nagkakamali. Kabanata 73. Hindi nagsuot ng damit pangkasal. Nang matapos ang palabas ay umalangaw-ngaw agad ang venue ng masigabong palakpakan. Si Julie Nixon ay kalmado at nakakulong habang siya ay umakyat sa entablado upang magsabi ng ilang salita. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa after party. Maraming media personnel ang umakyat at nagtanong kay Julie kung sino ang model para sa finale at kung si Julie ay kumuha ng supermodel mula sa ibang bansa sa mataas na presyo. Tumawa si Julie at pasimpleng pinatawag si Nicole. Ang modelong ito ay hindi isang internasyonal na supermodel, siya ang aking kasosyo, si Nicole. Ngumiti si Nicole at mahinahong tumanggo. Suot niya pa rin ang damit na iyon. Lahat ay sabik na kumuha ng litrato sa kanya. Ang mga kamera ay patuloy na kumikislap, ngunit si Nicole ay lubos na nakikipagtulungan at nakatayo lamang doon upang hayaan ang lahat na kumuha ng litrato sa kanya. Kung tutuusin, gusto ni Nicole na tulungan si Julie at bigyan siya ng magandang publisidad. Ang mga inimbitahang media ay kilala sa industriya ng fashion sa bansa at sa ibang bansa. Tanong ng isang foreign reporter, mukhang bridal dress ang design nitong gown. Miss Nicole, you walk so skillfully in this dress. Have you ever had experience in wearing wedding gowns? Saglit na natigilan si Julie at gustong pigilan sila sa pagtatanong, ngunit walang pakialam nang ngumiti si Nicole at sinabi sa mahinang tono, hindi pa ako nagsusuot ng damit pangkasal. Narinig ni Eric Ferguson, na naglalakad palapit sa kanila, ang mga salitang ito at naramdaman niyang bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Naging komplikado agad ang tingin ng kanyang mga mata. Totoo naman na never siyang nagsuot ng wedding dress. We didn't even have a wedding and not take any wedding photos. How could there be occasions for her to wear a wedding dress? Ang tanging koneksyon sa pagitan nila ay ang kanilang marriage license na naging divorce certificate. Nagpakasal lang sila sa pangalan at wala nang iba. Kuripot si Eric kay Nicole sa lahat maliban sa pera. Saglit na parang tinamaan ang dibdib ni Eric na parang sinampal ni Nicole. Napahinto si Kit sa kanyang mga yapak sa gilid. Siya talaga. Nakita ni Nicole si Eric na nakatayo sa di kalayuan at mahinang binawi ang tingin. Sinagot niya ang ilang tanong at umalis kasama si Julie. Natural, nakita rin ni Julie si Eric at malungkot na sinabi, I obviously didn't give them tickets. How dare they show up uninvited? Tumawa si Nicole. Sa kanilang katayuan at kakayahan, hindi ba madaling makakuha ng ilang tiket? Higit pa rito, ito ang lugar ni Eric. Napaungol si Julie sa sobrang inis. Nang may dumating para makipagpalitan ng kasiyahan, agad niya itong sinalubong ng nakangiti. Umakyat naman si Nicole para hanapin si Yvette. Ayaw makita ni Nicole ang mga nakakairitang mukha na iyon. Sa kabilang banda, hinayla ni Ingrid si Wendy na tila may hinahanap. Pupuntahan niya ang bawat staff member na makikita niya at tatanungin sila, nasaan ang model para sa finale. Sa wakas, may nakapagbigay ng direksyon sa kanya. Nakita ko lang na umakyat siya sa taas. Nakita ni Wendy si Eric at gusto siyang puntahan, ngunit ayaw din niyang iwan si Ingrid. Bakit hindi na lang tayo maghanap ng model mamaya? We'll just take a picture and go. It'll be quick.
Napakaganda ng modelong iyon. Ang sarap kaya kung ang ganitong klaseng babae ang magpakasal sa kapatid ko. Naisip ni Ingrid na ang isang disente at matikas na babae na tulad niya na makakabihag ng puso ng marami ay karapat-dapat sa kanyang kapatid. Kahit na model siya, mas magaling na siya kay Nicole. Naninigas ang mukha ni Wendy nang marinig niya ito at mabilis na sinabi, paano nagustuhan ng kapatid mo ang isang modelo? Napakagulo ng pribadong buhay ng mga modelo at karaniwang mga escort na umiinom at natutulog sa sino mang makakapagbayad sa kanila. Narinig ito ng mga tao sa itaas at nagkatinginan sila ng nakangiti. Ngumisi si Yvette at nagtaas ng boses. Kung minamaliit mo kami, edi wag ka na. Sinong nag-invite sa'yo? Huminto si Ingrid sa kanyang kinatatayuan at hindi inaasahan na maririnig ng iba ang kanilang pag-uusap, pagkatapos ay sinulyapan ng masama si Wendy. Pag-akyat pa lang nila, nakita nila si Yvette na nakaupo sa harap ng dressing table, nanunuya sa kanila. Parehong natigilan sina Ingrid at Wendy. Ikaw pala. Umupo si Nicole sa upuan katabi ni Yvette na nakatalikod sa kanila. Nakayuko siya habang naglalaro ng phone niya at hindi man lang inangat ang ulo niya, hindi pinansin ang presensya nila. Tumawa si Yvette, pinandilatan sila, at ngumisi. Why can't it be me? Oh wow, pareho kayo ng damit na ayaw ni Nicole. Namula ang mukha ni Ingrid sa galit at gusto siyang turuan ng leksyon, ngunit hindi niya nakalimutan ang pangunahing layunin niya sa pagpunta. I won't bother with you. Hoy, finale model, I wanna take a picture with you. Kabanata 74. Ikaw ang dapat lumabas. Sa sandaling nakita ni Wendy Quaid si Yvette, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung makakapunta si Yvette, ibig sabihin nandito rin si Nicole. Hindi ako nagkamali. Sa isang iglap, naikuyom ni Wendy ang kanyang kamao at napako ang tingin sa babaeng nakaupo at nakatalikod sa kanila. Bingi ka ba? Halika at magpa-picture kasama ako. Nena si Ingrid na hindi siya pinansin ng isang model. Humalaklak si Yvette at mukhang handa na siyang panoorin ang ginagawang kalokohan ni Ingrid. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit dapat may makinig sa iyo? Nagnganga ang ngipin ni Ingrid. Wala itong kinalaman sa iyo. Mind your own business. Napatingin siya sa model na hindi pa rin kumikibo. Hoy, ikaw. I'm the young lady of the Ferguson family. How much do you want to be willing to take a picture with me? Anong malaking deal? Napaisip si Ingrid. Gusto lang ni Ingrid na magpakitang gilas sa mga kaibigan niya. Kung hindi, hindi siya hihingi ng litrato. Dati, sanay na si Ingrid sa ibang nakapaligid sa kanya at humihingi ng picture sa kanya. Nagtaas ng mata si Nicole sa inis. Hindi ba ako maaaring magkaroon ng sandali ng kapayapaan? Young lady of the Ferguson family, ha? I don't recall seeing you on the guest list. Sa wakas ay nagsalita si Nicole at tumalikod, nagwawalis ng malamig at matalim na tingin kina Ingrid at Wendy. Dapat nilang binibilang ang kanilang mga pagpapala na hindi ko sila hinanap na mali. Naglakas loob pa silang humanap ng gulo sa akin. May death wish talaga sila. Nagulat si Ingrid at hindi makapaniwalang sinabi, Ikaw. Ikaw. That beautiful model is actually Nicole. Nicole even did the closing walk for this coveted fashion show. How is she so calm and stunning? Oo, ako ito. May problema ba? Walang pakialam na tumingin sa kanya si Nicole. Malungkot ang mukha ni Ingrid. Pinahiya na siya ni Nicole kanina, at ngayon, nakatayo na naman siya dito na inaasar na naman ni Nicole. Tumigil ka na sa pagpapanggap na elegante at high fashion. Kahit magsuot ka ng ganyang kagandang damit, hinding-hindi mo maaalis ang amoy ng kahirapan sa iyo. Isipin ko na lang na sinumpa ako na makita kayong dalawa saan man ako magpunta. Ayaw na ni Ingrid na magpa-picture kasama si Nicole dahil hihilahin lang niyan ang status niya. Natawa si Yvette sa sobrang inis. Hahaha. Sinasabi mo bang amoy kahirapan tayo? What? Am I wrong? I didn't expect your sugar daddy to be so capable na mapapasali ka niya sa show na to, pero di bale dahil once na i-dispose ko na ang identity mo, mapapaalis ka dito. Napataas ng kilay si Ingrid. Buo ang kanyang paniniwala na nakakapasok lang si Nicole dahil sa kanyang backer. Paano matitiis ng isang high society event ang presensya ng isang hindi karapat-dapat na may bahay tulad ni Nicole? Bahagyang kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nagpakawala ng mahinang tawa.
Bago pa siya makasagot, sinabi ni Julie, sino ang pinalayas ngayon? Kinilala ni Ingrid si Julie bilang tagapagtatag ng share at tuwang-tuwa siyang naglakad para suruan si Nicole. Siya ang babaeng pinalayas ng aking kapatid na si Eric Ferguson sa bahay. Hindi siya mula sa isang mayamang pamilya at hindi siya karapat-dapat dito. Malamig ang mga mata ni Julie habang nakatitig kay Ingrid. Kayong dalawa ang dapat umalis. Natigilan si Ingrid nang sumulyap si Julie kay Wendy, pagkatapos ay binawi ang tingin sa pang-aalipusta. Wala akong natatandaang nagpadala sa iyo ng imbitasyon. Kung dumating ka ng hindi imbitado, maaari kitang paalisin at tatawag ng security. Natigilan si Wendy at nagmamadaling nagsalita, she's the young lady from the Ferguson family. We got the tickets through a friend and not sneak in. Tumawa si Julie. Hindi man lang ako nagbigay ng tiket sa presidente ng Ferguson Corporation, kahit sinong young lady. Namula at uminit ang mukha ni Ingrid na parang sinampal. Nasira ang kanyang reputasyon sa isang iglap. Tsaka, sabihin mo sa akin kung sinong kaibigan ang nagbigay sa iyo ng mga tiket. Sila ang unang mapapasama sa blacklist namin. Kitang-kita ni Wendy ang puot ni Julie at medyo nataranta. Ibinaling niya ang tingin kay Nicole. What about her? Anong karapatan niya na nandito? Nagtaas ng kilay si Nicole. Napaawang ang labi ni Julie. I guess you didn't listen to my interview kanina. Si Nicole ang founder at partner ng share, ibig sabihin boss siya dito. Natigilan saglit sina Wendy at Ingrid. Nakakatuwang panoorin ang pagbabago ng mga ekspresyon nila. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at sinabi sa malamig na boses, kaya maaari ka bang umalis ngayon? O kung gusto mo, maaari kaming kumuha ng seguridad upang sipin ka palabas. Kabanata 75. Gustong bumili ng yate. Nang marinig ang mga salita ni Nicole, bahagyang kumunot ang noo ni Wendy Quaid. Hindi rin inaasahan ni Ingrid Ferguson na magkakaroon ng ganitong antas ng relasyon si Nicole kay Cher. Ang founder ng paboritong brand ni Ingrid, Cher, ay si Nicole talaga. Naisip ni Ingrid. Ayaw ni Ingrid na mapaalis ng security. Kung nangyari iyon, magiging katatawanan siya sa mga headline bukas. Malamig siyang ngumuso. Bakit ba ang sanggit mo? I don't wanna come back to this place. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinaladkad si Wendy. Nang makarating sila sa entrance sa ibaba, huminto si Wendy sa kanyang paglalakad. Teka, anong mali? Bagamat ayaw umalis ni Ingrid na walang dala, talagang kukunin ni Nicole ang mga security guard na paalisin sila kung hindi siya aalis sa sarili niyang kagustuhan. Mas nakakahiya kung ganoon. I think I saw your brother. Bakit hindi natin siya hintayin? Kung makikilala ba ni Eric si Nicole, makikilala kaya nila at babalikan ang dating damdamin? Napaisip si Wendy. Iniisip ang pagbabago ng ugali ni Eric sa kanya mula nang umuwi ito at ang katotohanang hindi siya nag-iisa dito, mukhang iniiwasan siya ni Eric. Hindi ko sila mabibigyan ng pagkakataong ito. Napaisip si Wendy. Nang marinig ito ni Ingrid, tumanggo siya at sinabing matuwid, oo, sasabihin ko rin sa kanya kung paano ako binubuli ni Nicole. Nakaupo silang dalawa sa lounge malapit sa entrance kaya walang pumapansin sa kanila. Matapos itaboy ang dalawang babaeng ito, maganda ang kalooban ni Nicole, ngunit hindi nasisiyahan si Yvette. Bakit hindi ka nalang kumuha ng security para itaboy sila? Bakit nililigtas mo ang reputasyon nila? Tinitigan ni Julie si Yvette. Kung gagawin natin itong malaking bagay, mababago ang pangunahing tauhan ng araw na ito. Ang pagkasira ng kanilang reputasyon ay pangalawa sa ating tagumpay. Sa wakas ay naintindihan na ni Yvette at nagpakawala ng mahinang, oh. Yung nasa likod ni Miss Ferguson is Eric Ferguson's lover. Tanong ni Julie. Umiling si Nicole. Nagkataon lang diba? Malamig na single ni Julie. Sok. I thought she'd at least look good. I didn't expect this. Bulag ba si Eric Ferguson? Paano maihahambing ang mukha na iyon kay Nicole? Patapos na ang party at sunod-sunod na umaalis ang mga bisita. Sinadya ni Eric na umalis pagkaraan ng ilang sandali. Pumunta lang siya dahil pinilit siya ni Keith. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Nicole sa runway o marinig ang sinabi nito na hindi pa siya nagsusuot ng damit pangkasal. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin, ngunit hindi pa rin siya umalis.
Uminom siya ng ilang baso ng alak ngunit hindi man lang nalasing. Pagkaraan ng ilang sandali, medyo naiinip si Keith at ayaw nang manatili pa. Ferg, bad mood ka ba? Dahil ba sa nakita mo ang babaeng iyon? Naramdaman ni Keith na may mali kay Eric. Sino ang nakakaalam na makikita namin ang babaeng iyon dito? Sino ang nakakaalam na may kaugnayan si Nicole kay Cher? Paanong ang paghihirap na iyon na walang background ng pamilya ay pumasok sa ating buhay at paulit-ulit tayong nagulat? Natahimik si Eric. Lumubog ang maitim niyang mga mata at hindi siya sumagot sa tanong ni Keith. Hindi na rin nag-probe pa si Keith. Maya-maya, kinuha ni Eric ang jacket niya at sinabing, "Let's go." Magkasunod na naglakad ang dalawang lalaki papunta sa pinto at nakita nila si Kai at Nicole na nakatayong magkasama, nag-uusap, at nagtatawanan kasama si Julie Nixon habang nagpapalam. Huminto si Eric sa kanyang mga hakbang na para bang sinasadya niyang umalis sila. Kinuha ni Nicole ang phone niya, naghanap ng picture, at ipinakita kay Julie. "Gusto mo ba?" Nagulat si Julie, kaya tumawa si Nicole at sinabing, "Ito ang regalo ko sa iyo para ipagdiwang ang tagumpay mo sa pagdaraos ng kahangahangang palabas na ito." Sa pagtingin sa larawan, naisip ni Julie na masyadong mahal ang Reg Along ito. Tumawa ng walang pakialam si Kai. "Ano naman ang maibibigay mo kay Jules? Itabi mo na lang ang kakarampot mong sweldo para makabili ng bago kung anuman. Babayaran ko itong regalo." Tuwang-tuwang hinatak ni Nicole ang braso ni Kai at tumangala sa kanya ng may mapupungay na mga mata at matangkad na ngiti. "Gusto kong bumili ng yate." Napatulala si Kai. Kabanata 76. Kung aalis siya, sino ang magbibigay ng dugo? Saglit na nanigas ang katawan ni Kai. Bagamat pinagsisisihan niya ang sinabi niya, hindi niya maibabalik ang mga sinabi niya. Mabilis na ikanaway ni Julie ang kanyang kamay. "No thanks. Masyadong gastador. Hindi ko nagagamitin." Matigas ang ulo ni Nicole. "No way. We don't have to use it, but we need one, so you must accept this." Hindi naman kapos sa pera ang Mr. Superstar natin. Di ba? Ngumisi si Nicole kay Kai. Dahil si Kai ang nagbabayad ng yate, mas masaya si Nicole. Natawa si Kai at medyo nawalan ng magawa. "Oo, yate lang. Dahil sinabi ni Nikki, consider this a small gift. Siguradong hindi problema para sa akin ang bumili nito. Dapat kong tuparin ang mayabang na baby sister ko." Napakalapit ni Julie kay Nicole at alam niya ang lakas ng pamilya Stanton, kaya hindi na siya muling tumanggi. "Salamat, Kai," sabi ni Julie. Nagtaas ng kilay si Kai at inabot ang ulo ni Julie. "Huwag mong banggitin." Natigilan si Julie at bahagyang namula. Gayunpaman, mabilis na nilingon ni Kai si Nicole at nagsalita ng mapagmahal, satisfied. "Pwede na ba tayong umuwi?" Tumanggo si Nicole, hinawakan ang braso niya, at kumaway kay Julie. "Bye, Jules." Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi kailanman naging prangka at prangka si Nicole na humingi ng anumang regalo sa kanyang asawa. Pera lang ang binigay ni Eric sa kanya. Nang makita ni Eric si Nicole na humihingi ng isang bagay mula sa ibang lalaki, ang kanyang puso ay lubhang hindi komportable, at ang kanyang mukha ay naging malamig at malungkot. Lumingon sina Nicole at Kai at nakita sina Eric Ferguson at Keith Ludwig sa pintuan. Nawala sa isang iglap ang ngiti sa mukha ni Nicole at napalitan ng kawalan ng pakialam. Nang makita ni Eric ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, ang kanyang puso ay parang sinasaksak at hindi mapigil. Ni hindi man lang ako nilingon ni Nicole. She must really hate me. Naisip ni Eric. May sense si Keith na huwag kutsain si Nicole sa mga oras na ito. Kung tutuusin, nakahubad ang babaeng ito. Kung magagalit siya sa kanya, magiging katatawanan siya ng mundo. Gayunpaman, hindi niya magawang pansinin ang duo na iyon, kaya napangiti siya at tumingin sa lalaking katabi niya. "Mr. Kai, nagkataon lang." Nagtaas ng kilay si Kai. "Mr. Ludwig, ito ay lubos na nagkataon." Hindi man lang niya sinulyapan si Eric. 3 taon nang dinukot ng lalaking ito ang kapatid ko. Dapat niyang bilangin ang kanyang mga pagpapala na hindi pumunta sa kanyang pinto upang ayusin ang mga account. Hindi ako magpapanggap na parang walang nangyari. Ang kapaligiran ay tumahimik ng ilang sandali. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Eric. Malinaw at malamig ang boses niya habang sinasabi, "Nicole, what a surprise. Kailan ka pa naging partner ni Cher?"
Marami siyang sikreto na hindi niya alam. Dahil sa pagiging hindi pamilyar at kinang niya, tila ibang tao siya kumpara sa Nicole na 3 taon ng kasal. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam na wala ito sa kanyang kontrol. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at malamig na sinabing, hindi ko na kailangang isumbong sa iyo ang mga bagay ko, isang dating asawa, na gawin ito. Mr. Ferguson, napatay ng kuryusidad ang pusa. It's best kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Napaisip si Nicole. May gustong sabihin si Eric nang sumigaw si Ingrid sa labas ng pinto. Wendy, anong nangyari? Ang daming dugo. Natigilan ang mga tao sa loob. Bakas sa mukha ni Eric ang gulat at agad itong tumakbo palabas. Sumunod naman ang iba. Natarante si Keith nang makita niya si Wendy na nakahiga sa mga bisig ni Ingrid. Puno ng dugo ang kanyang noo at mukhang nasa napakasamang kalagayan. Wala rin siyang malay. Patuloy na umiiyak si Ingrid. Wendy, huwag mo akong takutin. Anong nangyari? Tumakbo si Eric at niyakap si Wendy. Saway niya kay Ingrid. Bakit kayo nandito? Ano ang nangyayari? Humihikbi si Ingrid at incoherently, hindi ko alam. Tumalikod lang ako saglit at nahulog siya. Ngayon sobrang dumudugo siya. Kumunat ang noo ni Keith. Don't move her around dahil mas madudugo siya. May mga doktor ba dito? Bihira na si Keith Ludwig ay napakaseryoso. Oo, kakaalis lang niya. Tatawagan ko siya agad. Bagamat nag-aatubili si Julie na makialam dito, hindi niya maipaliwanag kung paanong may namatay sa kanyang venue. Tumalikod si Julie at kinuha ang phone niya para tawagan ang emergency doctor. Tumingin si Nicole nang walang ekspresyon. Ang gulat sa mga mata ni Eric ay mukhang pambihirang sardonic. So, hindi naman siya emotionless after all. Kaya niyang maging mabait kay Wendy Quaid. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi at hinayla ang manggas ni Kai. Gusto ko nang umuwi. Bigla siyang nakaramdam ng pagod. Hinaplos ni Kai ang ulo niya at ipinulupot ang braso nito sa balikat niya. Let's go. I'll buy you a yacht. Ngumisi si Nicole. Pagkalabas ng 2 hakbang, biglang sumigaw si Keith, sandali, hindi siya makakaalis. Masyadong maraming dugo ang nawala kay Wendy at baka kailanganin ng blood transfusion. Kung aalis siya, sino ang magbibigay ng dugo? Sa isang iglap, bumagsak ang hangin sa nakakabinging katahimikan. Kabanata 77. Talento ng pagiging manipulative. Lalong kumulimlim ang kalangitan sa gabi. Nang marinig ni Nicole ang mga salitang iyon, napatigil siya sa paglalakad at biglang naramdaman ang pag-agos ng dugo niya sa katawan. Parang kutsilyong tumama sa puso ni Nicole ang mga salita ni Keith na nagpadugo ng husto. Ang mga peklat na sinubukang itago ni Nicole ay natuklasan, at hindi na siya makakilos na parang walang nangyari. Gustong-gusto niyang kalimutan ang 3 taon na iyon, ngunit ang mga taong iyon ay laging kailangang ipaalala sa kanya na ang kanyang pag-iral ay walang halaga. Ngumisi si Kai habang sinasabi niya ang napakadelikadong tono, Keith Ludwig, tao ka ba? Alam niyang hindi maganda ang oras ni Nicole habang nananatili siya sa mga Ferguson ng 3 taon na iyon, ngunit wala siyang alam na detalye dahil hindi sila pinayagan ng kanyang ama na magtanong tungkol kay Nicole. Kaya, hindi nang ahas ang magkapatid na Stanton na hawakan ang paksang ito. Ngayon na ang isang sulyap sa nakaraang pagdurusa ni Nicole ay inilabas, ang mga salita ni Keith ay agad na ikinagalit ni Kai. So, ganito pala ang trato sa prinsesa na pinaglayaw at pinaglaruan natin. Saglit na natahimik si Keith, pero ang pag-aalaga kay Wendy Quaid ang dying wish ni Hendrik, kaya syempre, mas mahalaga si Wendy. Are you gonna watch her die? Konting dugo na lang, bakit ang kuripot mo? Tsaka hindi naman ito ang unang beses na nagbigay ka ng dugo sa kanya, di ba Nicole? Kumunat ang noo ni Eric at nanlamig ang mukha. Keith. Nang marinig ang sinabi ni Keith, ngumiti si Nicole at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang tiyak na kalupitan. Umakyat siya at tumingin kay Wendy, na nakahiga sa mga bisig ni Eric, na ang mga sulok ng kanyang mga labi ay marahang nagkadikit. Mr. Ludwig, madaling sabihin yan. Konting dugo lang ha. Saglit na natigilan si Keith. Namutla ang mukha niya at pakiramdam niya ay may mali kay Nicole, ngunit hindi niya ito matukoy. Buhay niya ang nakataya, kaya ano ang kaunting dugo? Pagtatalo pa ni Keith. Gusto ba ni Nicole na mamatay si Wendy? Tama. Kung ikukumpara kay Wendy,
Ano ang halaga ng pinta ng dugo ko? Hindi ba't dapat ay igalang ko na maibigay ko ang aking dugo sa kanya? Napaisip si Nicole. Napangiti si Nicole, ngunit wala itong kahit katiting na init at malamig pa nga. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at hindi nagdalawang isip na sipin ang sugat sa ulo ni Wendy. Biglang tumili si Wendy. Natigilan ang lahat at nagulat sa eksenang ito. Nagulat si Keith at tinuro si Nicole gamit ang nanginginig na kamay. Ikaw. Hindi rin inaasahan ni Eric na bigla na lang sisipain ni Nicole si Wendy na parang hindi sapat. Mabilis na pumasok si Julie Nixon para tumayo sa harap ni Nicole. Gayunpaman, hindi ito para pigilan si Nicole kundi para pigilan sina Eric at Keith na gumanti sa kanya. Muling pumutok ang langib ni Wendy sa kanyang ulo. Bukod doon, nagkaroon pa siya ng bagong sugat, kaya lang walang dugo. Isang pasa lang, na mas malala pa. Eric. Kumala si Wendy sa mga bisig ni Eric, mukhang natatakot at miserable. Mr. Ferguson, Mr. Ludwig, kailangan kong gumawa ng isang bagay na malinaw. I'm not a compassionate person and I don't care if Wendy Quaid dies or not. But one thing's for sure, I will never give my blood to this again. I'm already show a lot of mercy by not bleeding her to you. Kung maglakas loob pa kayong hingin ang dugo ko, sisiguraduhin ko na mas marami pang dugo ang babalikan ko kaysa sa binigay ko sa kanya. Malutong at malinaw ang mga salita ni Nicole at malakas na umalangaw-ngaw sa espasyo. Moral kidnapping. Mas gugustuhin kung walang moral kaysa hayaan silang makuha ang gusto nila. Tumingin si Eric kay Nicole at tumahimik. Maging siya ay hindi komportable na marinig ang mga salita ni Keith, lalo na si Nicole. Anong obligasyon ng hiwalay na si Nicole na muling mag-donate ng dugo kay Wendy? Nakatayo doon si Keith na mapatla ang mukha. Malinaw at hindi nababalatan ang puot sa mga mata ni Nicole na ikinatakot niya ng bahagya. Dama po ang tingin ni Nicole sa mukha ni Wendy. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay dahan-daang kumabit sa isang malamig na arko. Hindi tulad ng isang tao, wala akong talento sa pagiging manipulative, pero umaasa ako na mabuhay ka, Miss Quaid. Kabanata 78. Maglagay ng band-aid. Siyempre, nakikita ni Nicole na nagpapanggap lang si Wendy. Baka sinadya pa ni Wendy. Ang kaunting dugo sa ulo ni Wendy sa madilim na liwanag ay nagpalaki lamang ng takot at pag-aalala ng iba para sa kanya. Matagal nang pinaalis ni Julie sina Ingrid at Wendy sa venue, pero nanatili sila hanggang ngayon para lang magkaroon ng ganitong palabas. Sinusubukan lang ba ni Wendy na patunayan na mas mahalaga siya sa puso ni Eric? Sa sandaling nasugatan si Wendy, ang lahat ay kailangang umikot sa kanya. Si Nicole ay itatapon muli sa gilid. Sa kasamaang palad, hindi sinunod ni Nicole ang script na sinadya ni Wendy. Hindi nagalit si Nicole, hindi rin siya nagpanggap na malakas. Sa halip, sinaktan ni Nicole si Wendy. Ang sarap sa pakiramdam. Bahagyang tumawa si Nicole sa kalumabas. Kinakabit ni Kai ang kanyang labi sa kasiyahan at hindi man lang sinisi si Nicole. Sa halip, binigyan siya nito ng thumbs up at pinuri. Great! Well done, Nikki. Now, this is the Nicole I know. Hindi ang hanggal na babae na namuhay na parang duwag sa nakalipas na 3 taon. Bakas ang kalupitan sa gwapong mukha ni Kai habang sinusulyapan niya ang babaeng nasa braso ni Eric. Muli siyang tumingin kay Keith, malamig na bumantong hininga, at sinabing, hindi lahat ng tao ay sapat na karapat-dapat para makuha ang dugo ni Nicole. Ang hamak na ito ay dapat na tumingin ng mabuti sa salamin. Sa sobrang sakit ni Wendy ay nagsimulang tumugtog ang kanyang mga ngipin. The moment Nicole kicked her, blanka ang isip niya, ni hindi siya makagalaw dahil sa sakit. Akala niya mamamatay na talaga siya, walang awa si Nicole. Naisip niyang ipapakita niya kay Nicole kung sino sa kanila ang mas mahalaga kay Eric para umatras si Nicole. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wendy na nangahas pa nga si Nicole na hampasin siya ng walang pag-aalinlangan at sa harap ng napakaraming tao. Gulat na napatingin si Keith sa paalis na likod ni Kai at Nicole, saka tumingin kay Eric. Anong klaseng tao sila? Malamig ang tono ni Julie Nixon at naiinip niyang hinimok ang doktor na pumunta kaagad. Binaba niya ang telepono at tumingin kay Eric at Keith. Mga pangunahing asal na huwag mag-imbot sa mga bagay na hindi sa iyo. Nang maramdaman ang galit ni Julie sa kanila, umiwas si Keith at nakaramdam ng hinanakit.
Hindi niya inaasahan na mag-so-overreact si Nicole sa mga sinabi nito. Bumaon sa katahimikan ang madilim na mga mata ni Eric. May malalim na alon ng masalimuot na emosyon na umaagos sa kanila habang siya ay malalim ang iniisip. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang doktor at inilipat si Wendy Quaid sa isa sa mga sofa sa venue para magpa-check up. Sinamahan ni Ingrid si Wendy. Matapos makita ang nangyari, hindi siya naglakas loob na magsalita. Mahigpit na hinawakan ni Wendy ang braso ni Eric habang patuloy na humahagulgol na tila kahabag-habag at kahabag-habag. Doktor, kumusta na po siya? Saglit na huminto ang doktor at pinaayos ang katulong niya sa sugat sa noo ni Wendy. Kalmado siyang nagsalita, minor abrasion lang ito, walang seryosong hindi malulutas ng band-aid. Kung ano man ang internal injuries, I'd suggest going to the hospital to take a CT scan to check it out, but based on my preliminary judgment, it's only a mild concussion. Isang band-aid. Hindi naniwala si Keith. Pero marami siyang dinyugo kanina. Hindi ba dapat suriin mo ulit? Mahusay na inayos ng doktor ang kanyang mga gamit, hindi pinansin si Keith, at lumapit kay Julie. Paano ang maliit na pinsalang ito ay nagkakahalaga ng pagsira ng ilang pulang ilaw habang nagmamadali akong bumalik dito? Akala ko ito ay isang uri ng sitwasyon sa buhay o kamatayan. Dumating ako maya-maya, malamang na maghihilom ang sugat sa sarili. Magalang na pinaalis ni Julie ang doktor. Sandaling natahimik ang kapaligiran. Bumalik si Julie sa loob at tumawa ng mahina habang nakatingin kay Wendy ng masama. Mahina niyang sinabi, ikaw ang humiling nito. Ito ay orihinal na walang seryoso, ngunit ang babaeng ito ay kailangang gumawa ng eksena. Hindi man lang ito naglaro bago binalingan siya ni Nicole ngunit sa halip ay sinaktan siya. Namutla ang mukha ni Wendy. Tumulo ang luha niya habang umiiyak sa sakit. Nanlalaki ang mata ni Eric. Binitawan niya ang kamay ni Wendy, ipinasa kay Ingrid, saka tumingin kay Julie. Salamat. Walang pakialam si Julie sa kanyang pasasalamat. Hindi na kailangan iyon. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang aking doktor, huwag mag-atubiling magpatingin sa iyong sarili. Marami pa akong mga follow-up na dapat asikasuhin, kaya wala akong oras na mag-aksaya dito. Umalis siya pagkatapos iwan ang pangungusap na ito. Nang madaanan niya si Keith Ludwig, huminto siya, tumabi sa kanya, at itinuro ang kanyang mga templo. May malamig na panunuya ang boses niya. Mr. Ludwig, ang pagkakaroon ng utak ay isang pagpapala ngunit sa kasamaang palad, wala ka. Kabanata 79. Walang utak. Nakakainis yung sinabi ni Keith kay Nicole kanina. Si Wendy Quaid ay malamang na sinipa sa ulo dahil doon, kaya karapat-dapat sila. Kumaibat ang sulok ng labi ni Keith. Tumingin siya kay Eric at sinabing, is she saying that I don't have a brain? What did I say that was so wrong? Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata, na malalim at madilim. Malamig ang tono niya. Ano sa tingin mo? Well, inaamin ko na medyo samobra ako, ngunit iyon ay dahil lang sa balisa ako sa buhay ni Wendy, na tanging hiling ni Hendrik na namamatay. Paano ko malalaman na mukhang seryoso ang bahagyang pasa ni Wendy? But still, hindi dapat may nataman ang babaeng iyon. Siguro galit na galit siya ngayon. Kung talagang nasaktan ko ang babaeng iyon, magpo-post ba siya ng maraming hubot-hubad dahil sa galit? Nagsalubong ang kilay ni Eric. Dalhin mo siya sa ospital para magpa-check up. Kailangan ko munang umalis. Ano? Nagulat si Keith. Hindi, may gagawin din ako. Kailangan kong humingi ng tawad kay Nicole bago niya maalala na nasa kanya ang aking mga hubad video. Ako ay isang tao na alam kung kailan dapat sumuko. Walang pakialam si Eric kay Keith at umalis na siya habang hawak niya ang phone niya. Sumunod naman si Keith sa likod niya. Nanatili si Ingrid sa kinaroroonan niya, naguguluhan. So, kailangan kong samahan si Wendy. Nakaupo sa kotse ni Kai, tumingin si Nicole sa kanyang telepono na binabasa ang 12-12 ng mga mensahe sa chat ng grupo. It was all about Ian's regret for not attending the show. Napilitan sila na sumama sa kanyang ama sa isang business trip sa ibang bansa, na aabot ng kalahating buwan. Si Yvette, na umalis kanina, ay nagpadala ng ilang larawan nila ni Nicole sa group chat. Ang walang katapusang papuri ni Ian ay kay Nicole lang, kaya nagalit at nagmura si Yvette sa kanya. Hindi napigilan ni Nicole ang pagkunot ng kanyang mga labi.
Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ito ang mahalaga. Nag-message si Julie sa kanya. Nakauwi na. Nicole, on my way. Patay na ba siya? Julie, sinampal lang ito ng doktor ng band-aid at umalis na. Kailangan ko pang harapin ang mga traffic violations ng doktor para sa pagmamadali pabalik dito. Sige, biyahe muna, chat mamaya. Nicole. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti. Napatingin si Kai sa kanya sa gilid. Anong nakakatawa? Tumingin siya kay Kai at pinaalalahanan siya. Tandaan mong bilhan si Jules ng yate. Napabuntong hininga si Kai. Ang alam mo lang gawin ay bigyan mo ako ng problema. Bumalik sila sa apartment ni Nicole. Matagal nang hindi nakita ni Nicole si Tiger, kaya hinawakan niya ito at umikot-ikot. Hindi niya akalain na kaya pang maglinis ng bahay si Tiger. Ang apartment ay napakaayos at walang batik. Mabilis na tumalon si Tiger mula sa pagkakahawak niya at itinulak ang tsinelas ni Nicole, hinihimok siyang magpalit ng mga ito. Tiningnan ni Nicole ang kaibig-ibig na mukha ni Tiger at masayang nagpalit ng kanyang takong na may pagtataka. Pumasok siya at nagtanong, Tiger, bored ka ba sa bahay? Hindi naman. Nanood ako ng TV at may natutunan ako. Ipinatong ni Tiger ang tsinelas ni Nicole at ipinahid ang ulo nito. Nagulat si Nicole. Anong pinanood mo? Animal Planet. Kumurap-kurap si Tiger at naglakad paikot-ikot kay Nicole para ipakita ang kanyang fierceness. Ako ay isang malaking makapangyarihang tigre. Malinaw na hindi nakamit ni Tiger ang ninanais na epekto habang pinipigilan ni Nicole ang pagtawa at tumango bilang pagsang-ayon. Si Kai, na napabayan, ay labis na hindi nasisiyahan. Bakit hindi ko nakuha ang first-class treatment na iyon? Hoy, malaking tigre, nasaan ang tsinelas ko? Itong walang pusong Tiger. Hindi ba nito masasabi na mas gusto ko ito? Bakit kay Nicole lang ito malapit? Naiinis na naisip ni Kai. Itinaas ni Tiger ang kanyang baba, tumingin sa malayo, at ikan-away ang buntot nito kay Kai, hindi pinansin ang kahilingan ni Kai. Mama, marunong din akong kumanta, kaya kitang kantahin ng lullaby. Naningkit ang mga mata ni Nicole. Nakangiting binuhat niya si Tiger at bumalik sa kwarto niya. Si Kai, na nakatayo pa rin sa harap ng pinto, ay walang imak. Di lang ba nila ako pinansin? Umagang-umaga, at ubiling iminulat ni Nicole ang kanyang mga mata nang tawagan siya ni Tiger. Hinawakan ni Tiger ang phone ni Nicole sa bibig at dinala sa kanya. Mama, tumatawag si Pretty Yvette. Natigilan si Nicole, kinuha ang kanyang phone, at nakita ang pangalan ni Yvette sa caller ID. Hinaplos niya ang ulo ni Tiger at sinagot ang tawag. Hello, Nikki, may sinadyang suran ka online. Nag-viral ka na naman. Kabanata 100. Sino ang kanyang sugar daddy? Anong nangyayari? May nag-post ng article na napakaraming ginawang tab-out sa iyo, pero ang pangunahing bagay ay hindi ito mapipigilan. Bilis, tingnan mo. Biglang nagsalita si Yvette. Binaba ni Nicole ang tawag at nag-online. Sure enough, naging top trending topic na naman ang pangalan niya. Napabuntong hininga, nag-click si Nicole sa artikulo at binasa ang mga komento. Walang status o family background si Nicole. Paano siya naging vice-presidente ng isang nakalistang kumpanya? Nakipaghiwalay si Nicole nang walang nakukuha kahit isang sentimo. Paano niya nakayang bumili ng mamahaling sasakyan? Sino ang sugar daddy ni Nicole? Naiinip na naghihintay para sa isang paglalantad. Ang mga larawan ni Nicole kasama sina Grant, Kai, Ian, at ilang kliyente ay naipost online bilang tinatawag na ebidensya. Ginawa nito na tila napakagulo ng kanyang buhay pag-ibig at ang kanyang diborsyo ay hindi kasing katarungan tulad ng sinabi niya kanina. Ang opinyon ng publiko ay nabaling sa pinakamasamang posibleng paglalarawan kay Nicole. Bumaba ang mukha ni Nicole. Agad siyang nag-online para tingnan ang stock market noong araw na iyon. Gaya ng inaasahan, naapektuhan din ang share price ng Stanton Corporation. Bumaba ito ng higit sa 10% na naging dahilan ng pagkawala ng higit sa $1 bilyong ng sabay-sabay. Biglang tumunog ang phone niya, at sinagot agad ni Nicole ang tawag. Grant. Medyo pagod ang boses ni Grant. Kasama mo naman si Kai, diba? Oo nga, late na kami nakabalik kahapon kaya nandito siya sa tabi ko. Good. You guys stay home today. Huwag kang lalabas o pupunta sa opisina.
I saw the news online. I'll contact Dominic Young ngayon na, sabi ni Nicole. Hindi siya natakot kung laban lang ito sa kanya, but it involved the company, so there are too many things at stake. Someone must be manipulating this behind the scenes, tinawagan ko na siya. Sabi ni Dominic wala na daw siyang magagawa. Yung mga social media accounts na iyon ay kinuha ng isang tao para makipaggrupo sa iyo. Kumunat ang noo ni Nicole. Nalaman mo ba kung sino ito? Sino pa ba ang kumakapit sa nakaraan? Sino ang higit na makikinabang sa paggawa sa akin ng masama? Napaisip si Nicole. Ngumisi si Grant. Sino pa ba ang may ganitong kakayahan? Naduraj ang puso ni Nicole. Eric Ferguson. Ginagawa ba niya ito dahil lang sinipa ko ang ulo ni Wendy Quaid kahapon? Gusto niyang maghiganti. Hindi si Eric Ferguson, pero may kaugnayan ito sa mga Ferguson. Si Old Master Ferguson ang nagutos. Naging malamig ang tono ni Grant. Masyadong mayabang ang mga Ferguson. Sa tingin ba niya ay ang pamilyang Ferguson lang ang may kapangyarihan? Noong nasa poder si Old Master Ferguson, may monopolyo siya sa mga pangunahing negosyo sa Atlanta. Hindi naman kalabisan ang sabihing tinawag niya ang mga shot sa lungsod. Gayunpaman, may ilang iba pang malalaking korporasyon na nagkaroon ng paborebleng kalamangan ngayon. Bagamat ang Ferguson Corporation ay isang malaking korporasyon na malalim ang pagkakaugat sa lungsod, hindi pa rin sila sapat na makapangyarihan para mayanig ang pamilya Stanton. Nanlamig ang mga mata ni Nicole. May maitutulong ba ako? You don't have to do anything. You don't even need to clarify this. Alam na ni Dad ang tungkol dito at pinaikli na niya ang trip niya. Balak niyang i-announce ang identity mo sa anibersaryo ng kumpanya natin. Ang hirap nilang i-bash ngayon, mas kailangan nilang lumuhad sa hinaharap. Nilalayo nilang ipahayag ang pagkakakilanlan ni Nicole pagkatapos niyang magkaroon ng matatag na paninindigan sa industriya. Gayunpaman, ngayon tila ang ilang mga tao ay hindi makapaghintay na i-crush si Nicole. Naririnig ni Nicole na talagang triggered si Grant this time. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinitigan ni Nicole ang mga masasakit na komento tungkol sa kanya online. Nag-hire din sina Yvette at Ian ng mga social media influencer para magsalita para sa kainosentehan ni Nicole, ngunit isa lang itong patak sa karagatan at hindi talaga epektibo. So, ito ang kapangyarihan ng mga Ferguson. Sinusubukan ba ni Old Master Ferguson na ipatikim sa akin ang mga paghihirap na ay dadagdag niya sa buhay ko para takutin ako? Napaisip si Nicole. Dumungaw si Nicole sa bintana at nakita ang dami ng mga reporter sa ibaba. Kahit na wala silang makita mula sa ibaba, ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa kanyang mga bintana at kumikislap sa kaunting paggalaw. Natulog si Kai hanggang madaling araw. Naghilamos lang siya at nakatanggap ng tawag mula kay Grant na nagpapaalala sa kanya na huwag lumabas ng bahay. Ang una niyang plano sa paglabas ay Nazara, kaya nagpalit siya ng kanyang pijama at nagsimulang maghain ng almusal sa munting prinsesa na si Nicole. Nena si Nicole at tiningnan ang mga report na ipinadala sa kanya ni Logan pati na rin ang progress report ng project ni J&L. Dahil alam niyang hindi naapektuhan ang proyekto, nakadama ng kagaanan si Nicole at nanatili sa bahay ng masunurin. Ferguson Corporation. Ang mukha ni Eric Ferguson ay sobrang malungkot. Si Mitchell ay nakatayo sa harap niya na nangangamba at hindi man lang naglakas loob na huminga ng masyadong malakas. Ang temperatura sa opisina ay nabawasan sa isang nagyayelong punto ng ilang sandali. Sino ang gumawa nito? Ang gayong biglaang pagbabago ay nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Nakayuko ang ulo ni Mitchell at parang bumabaon sa isang butas sa lupa. Maingat niyang sagot, Mr. Ferguson, nakipag-ugnayan na ako sa mga kinauukulang partido. Iisa ang sagot ng lahat. Ang utos ng Old Master Ferguson nito, kaya wala silang choice kundi sumunod. So, kaya pala lahat ng baril ay nakatutok kay Nicole at bakit lahat ay pinagbabato siya ng putik.